Sa madilim na kalangitan, biglang lumitaw ang isang black hole na may gravitasyonal na paghila na mabilis na lumakas, hinihila ang lahat patungo sa kalaliman nito. Agad na nag-utos ang militar ng paglilikas ng lahat ng sibilyan sa nakapalibot na lugar. Isa sa mga robot na ipinadala upang suriin ang sitwasyon ay nahigop papasok at naglaho ng walang bakas. Nang umagang yun, ginaisang si Wadeus Ayaba ng kanyang nakababatang kapatid tulad ng dati. Pagkatapos mag-agahan, nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng tren upang makarating sa paaralan ng nasa oras, dahil ngayon ang unang araw ng bagong semestre. Sa plataporma, nagkataong nakasalubong ni Ayaba ang isang matandang kaibigan, at silang dalawa ay nakatayo at naghihintay para sa tren habang masiglang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang bakasyon sa tag-init. Samantala, binuksan ni Hina Yamihara ang pinto ng isang madilim na silid at binati ng magandang umaga ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng maalikabok na tela. Nang dumating si Ayaba sa klase, natuklasan niyang binago ang ayos ng upuan at katabi niya na si Hina. Mahiyain siyang binati ni Hina, at pagkatapos ay ibinoling ang mukha nito sa bintana. Sa mismong sandaling yun, may kakaibang mga kaguluhan din na nangyayari sa kalangitan sa itaas ng isla ng Hakiho. Sa silid-aralan, walang katapusang umalingawngaw ang mga tagubili ng guro, ngunit ang isip ni Ayaba ay patuloy na naglalayag. Kay Hina na nakaupo sa tabi niya, naramdaman niyang tila medyo malamig at malayo ang loob nito sa kanya. Nang mapansin ni Hina ang tingin ni Ayaba, labis siyang nabahala kaya nahulog niya ang pambura sa sahig. Mabilis itong kinuha ni Ayaba at ibinato pabalik sa kanya, ngunit hindi ito nasalo ni Hina sa oras at siya ay napatid pasulong. Agad na inabot ni Ayaba upang patatagin siya, at ang mismong kilos na iyon ang naging dahilan upang mapag-alitan silang dalawa ng guro. Sa oras ng recess, masayang naglaro ng basketball si Ayaba kasama ang kanyang mga kaibigan habang si Hina naman ay nakaupong mag-isa, tahimik siyang pinagmamasdan mula sa malayo. Lumapit ang isang kaibigan at isinalaysay sa kanya ang kanilang kwento, kasabay nito, nag-trigger ng alerto ang sensor sa pulso ni Hina. Ang robot na natangay kanina ay biglang bumagsak sa dagat sa labas ng Hakiho. Nang sinuri ang sistema, natuklasan ng piloto ng robot na nakabalik siya sa nakaraan, sa taong 2014. Dahil dito, madali niyang nasubaybayan ang impormasyon tungkol kay Ayaba. Tumawa siya ng parang baliw at agad na sumugod patungo sa lokasyon ni Ayaba ayon sa ipinahiwatig ng sistema. Kakatapos lang sanang bigyan ni Hina ng babala si Ayaba nang biglang bumulusok ang kalaban mula sa kalangitan, itinutok ang kanyang baril diretso kay Ayaba. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ayaba na itulak ang kanyang dalawang kaibigan papunta sa pasilyo sa tamang oras, saktong naiwasan ang putok. Lahat ay nagsitakbuhan sa matinding takot. Bagamat nakatakas sila minsan, ang grupo ni Ayaba ay natano pa rin at walang tigil na hinabol. Sa kabutihang palad, hindi mukhang ganoon kagaling ang pagpuntirya ng sumalakay, kaya wala pang tumama sa kanyang mga putok. Nang maubusan siya ng bala, lumipat siya sa ibang sandata at nagpatuloy sa paghabol. Gumamit si Ayaba ng bisikleta para makatakas, na naging sanhi upang mawala ng balanse ang humahabol at matamba pa atras. Inudyukan pa nga siya ni Ayaba na sumunod, inilalayo ang panganib mula sa iba. Kumuha rin si Hina ng motorsiklo at hinabol sila. Lumusat si Ayaba sa masisikip na eskinita para harangan ang paningin ng kalaban, at hindi niya nakalimutang balon ang mga taong nasa paligid na tumakbo. Mabilis na nakahabol si Hina at sinabi sa kanya na sumunod. Walang oras para sa paliwanag, kaya sumunod na lamang si Ayaba. Mabilis na lumalapit ang robot ng kalaban, sumusugod ng matindi at walang tigil. Nagmadali si Hina sa isang gusali at dali-daling inaktibo ang CBP-014. Nawalan na ng paningin si Ayaba kay Hina at patuloy siyang hinahabol. Nang nasa malubhang panganib si Ayaba, dumating si Hina sa takdang panahon at tinaboy ang robot palayo upang iligtas siya. Ang sumalakay ay tila kakilala na ni Hina mula pa noon. Nang makita niya itong lumitaw, lubos siyang nagulat. Nang makita ni Ayaba na si Hina ang nasa loob ng pink na robot, hindi siya nagatubiling sumakay. Lalo lang nitong ikinagalit ang piloto ng kalaban, at sumugod ito upang umatake. Hindi niya maunawaan kung bakit kakampi si Hina kay Ayaba. Walang sinabi si Hina at ganap na nagtuon sa labanan. Nang makita niya ang kanyang pagkakataon, hindi siya nag-atubiling magpaputok sa robot, matagumpay na nawasak ang sistema ng supply ng enerhiya nito.
Gusto ni Ayaba na sabihin niya ang lahat ng nangyayari. Bamantong hininga si Hina at nagsimulang ibunyag ang katotohanan. Sa ibaba, nagtipon ng mga mausisang manunood sa paligid ng robot ni Hina para kumuha ng litrato. Ang totoo ay parehong galing sa hinaharap sina Hina at ang pilotong kaaway. Ang misyon niya sa pagdating sa panahong ito ay protektahan si Ayaba, kahit na hindi pa niya ito nakilala kailanman. Totoong nagulat siya nang siya'y italaga sa upuan sa tabi nito. Pinagtibay rin ni Hina na hindi niya kailanman inalis ang tingin dito dahil alam niyang isang araw, darating ang lalaking yun para gawan siya ng masama. Habang nag-uusap ang dalawa, kumilos na ang pulisya at nagpadala ng puwersa para palibutan sila. Sa misyong tapos na, wala nang nagawa si Hina kundi bumalik sa sarili niyang mundo para maiwasang mahuli. Hindi sigurado si Hina kung magagawa niyang matagumpay na ay aktibo ang sistema para makabalik, pero para makatakas sa sitwasyong ito, wala siyang ibang opsyon. Nang mga sandaling yun, naglabas ng isa pang babala ng panganib ang sistema. Nakakagulat, hindi pa pala tuluyang nasira ang kalaban. Walang pakundangan nitong sumugod at dumikit sa robot ni Hina, saka inaktibo ang pagpuksa sa sarili nito. Dinakip niya si Hina at mabilis na umakyat sa kalangitan. Buong lakas siyang nagpumiglas upang makawala ngunit hindi niya magawa. Sobra na ang pinsalang natamo ng robot ni Hina para makatagal pa. Sa pamamagitan ng sistema ng komunikasyon, tinawagan ng kaaway si Hina at idineklara niyang hahatakin niya silang dalawa ni Ayaba sa kapahamakan. Sa mismong sandaling yon, muling bumukas ang isang puwang sa espasyo. Mabilis na nagpasya si Hina. Matatag niyang pinutol ang koneksyon sa kaaway at itinutok ang kanyang robot patungo sa puwang. Buong tiwala siyang pinagkatiwalaan ni Ayaba. Bago pa sumara ang puwang, nakapasok sila. Sumabog ang robot ng kalaban. Nagpaalam din si Hina kay Ayaba doon. Sinabi niya rito na naghihintay si Dio para sa kanya sa hinaharap, at pagkatapos ay naglaho siya. Nang magising si Ayaba, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang robot, na may maraming boses sa paligid niya na bumabanggit sa pangalang Dio. Isang matinding labanan ang nagaganap sa lugar na ito. Mga fighter jet at robot ang nasa lahat ng dako. Napansin ni Mayuka na ang feeding match seizure ay nagre-react at nakasabay pa nga kay Dio. Namangha si Avira dahil wala pang nakasakay sa loob ng robot noon. Habang nalilito pa rin si Ayaba sa mga nangyayari, nagpakita ng abiso ang sistema. Na siya at si Dio ay nagkamit ng mahusay na sinkronisasyon. Nagliwanag ang mga mata ng robot, at matagumpay itong nagising. Ang lihim na base ng alyansa ay biglang inatake habang niluload ang mga supply. Bagamat lumaban sila ng buong tapang, malaki pa rin ang naging bilang ng mga nawala. Sa loob ng command center, kailangan nilang putulin ang lahat ng hindi mahalagang sistema upang makalipad ang signals. Humiling si Conrad ng pahintulot na i-deploy ang Brad Ian ni Dio. Lubos ding nabahala si Jengo Kiyomitsu dahil hindi na niya makontak si Locson. Ang kanilang panig ay maaari na lamang umasa sa tatlong natitirang Valley Answer upang baliktaran ang takbo ng sitwasyon. Ang kahilingan na i-deploy si Brad Ian ay pinayagan ng nakatataas. Si Dio, kasama sina Conrad at Jarl, ay buong tapang na sumugod sa labanan. Iniutos ni Bison Jerry Phil sa iba na salakayin ang mga dumarating na reinforcement habang siya at si Tarjim ang bahala sa barko. Walang tigil na humabol ang kaaway, nagpaulan ng putok ng baril at maging ng mga granada. Bigla, nakatanggap sila ng magandang signal ng koneksyon sa pagitan ng Locson at Brad Ian, na minamaneho ni Dio. Nabigla ang lahat dahil walang nakakaalam kung sino ang nagmamaneho sa Locson. Humiling ng pagkakakilanlan si Teniente Komandante Lynn Kleinbeck. Sa kanyang panig, narinig ni Ayaba ang mga boses at desperadong gustong malaman kung nasaan siya at ano ang nangyayari. Matapos magpakilala ni Ayaba, inakala ni Lynn na galing siya sa research lab, at inutusan siyang pumunta sa cargo elevator. Nag-aalala rin si Lynn na hindi man lang alam ni Ayaba kung paano paandarin ang Locson. Ang sitwasyon sa labas para sa grupo ni Dio ay hindi rin maganda. Nagpasya si Jengo na mag-synchronize sina Dio at Ayaba, kung hindi, mapupunta ang Locson sa kamay ng kaaway nang hindi man lang lumalaban. Ang tanging paraan para makagalaw ang isang bagitong tulad ni Ayaba ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga kasanayan ni Dio sa pamamagitan ng syncronization. Nag-aalala si Elvira dahil wala silang alam tungkol kay Ayaba. Iginigiit din ni Lynn na napakahalaga ng seguridad.
Nag-aatubiling pumayag si Lin na hayaan sina Ayaba at Dio na mag-synchronize. Medyo masama ang loob ni Dio, ngunit dahil utos ito, wala siyang magawa kundi sumunod. Itinuloy niya ang pag-synchronize habang umiilag sa matitinding atake ng kalaban. Natukoy din ng kalaban ang kinalalagyan ni Ayaba. Agad na ipinasa ni Bison ang kasalukuyang target niya kay Mikhailov at idinirekta si Tarjim na atakihin si Dio. Dahil hindi pa kontrolado ni Ayaba si Locsin, kinailangan lamang umusad ni Dio sa sakop kung saan matatanggap ang mga command code. Lumipad si Locsin kasama si Tarjim, ginagawa ang lahat ng posible upang harangan si Dio. Dito naalala ni Ayaba na si Dio ang taong nabanggit ni Hina bago ito naglaho. Nang mapagtanto na sinusubukan ni Dio na abutin ng isang partikular na posisyon, inutusan ni Bison si Mikhailov na magpaputok. Kasunod ng mga tagubili ni Dio, isinigaw ni Ayaba ang utos, Connective Dio, at agad itong tinanggap ni Dio. Mabilis na natapos ng dalawa ang pagsasabay. Dahil dito, halos hindi nakatakas si Ayaba sa atake ni Mikhailov. Bago pa man maunawaan ni Ayaba ang nangyayari, muling sumugod si Mikhailov sa kanya. Sa tindi ng krisis, likas niyang ginamit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na kalalabas lang niyang natanggap mula kay Dio upang lumaban. Hindi lang ibinigay ng synchronization kay Ayaba ang mga kasanayan ni Dio, kundi din-double rin ito ang normal na lakas ng output ni Brad Ian. Naabot ito hindi lang dahil sa napakataas na rate ng synchronization, kundi dahil din may kakaiba kay Ayaba na kahit si Elvira ay hindi matukoy. Ang labanan sa pagitan ni Ayaba at Dio ay isang labanan sa pagitan ng dalawa. Ayaba ay nakapag-counterattack, matagumpay na nagawang hindi na magamit ang kaliwang braso ng robot ni Mikhailov. Nang makakalap ng sapat na impormasyon tungkol sa bagong modelo ng Valley Answer, iniutos ni Bison sa kanyang grupo na tapusin ang operasyon. Umatras ang kalaban. Agad na iniutos ni Anasar Rossetti sa Valley Answer Squad na bumalik sa base. Nalantad na ang lihim na base. Inasahan ni Django ang ikalawang bugso ng pag-atake mula sa kalaban. Hindi pinansin yun ni Elvira at dali-daling umalis na may dalang first aid kit, tinawag si Mayuka na sumama sa kanya. Pinakawalan ni Dio ang synchronization, kaya agad na bumagsak si Ayaba, bagamat nagawa niya. Upang lumapag ng ligtas, nagpumiglas siya saglit ngunit hindi makawala mula kay Locsin, at hindi sinasadyang nakakita ng hair clip sa loob ng kabina. Biglang bumukas ang kabina, at nang gaman ang pakiramdam ni Ayaba, tinutukan siya ni Dio ng baril at inutusan siyang sabihin kung sino siya. Nagre-report din si Django ng sitwasyon sa kanyang mga nakatataas at humiling ng agarang paglikas. Dahil klasipikado ang operasyong ito, hindi makapagpadala ng dagdag puwersa ang mga nakatataas. Ang tanging magagawa nila ay utusan ng grupo na bumalik kaagad sa pangunahing base at huwag mag-iwan ng anumang bakas. Nang eksperimento sa likod, masusing sinusuri ni Mayuka si Ayaba gamit ang kagamitang medikal. Ipinakita ni Lin ang student ID ni Ayaba at binigyan siya ng buod tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sa panahong ito, kaalyado ang Japan ng Free Treaty Alliance, at ang barkong sinasakyan nila ay pagmamay-ari din ng Alliance. Mula pa noong nakaraang taon, nakikipagdigma ang Alliance sa Federal Republic of Zag-Ilya. Lalong naging matindi at marahas ang labanan. Hindi pa rin pinaniwalaan ni Dio ang kwento ni Ayaba tungkol sa pagdating niya mula sa nakaraan at nakatutok pa rin ang baril niya kay Ayaba. Noon din, tumawag si Anissa para ipaalam sa kanila na gusto ni Django sina Elvira at Dio sa kanyang opisina. Itinaas ni Ayaba ang hair clip, sinusubukang patunayan na totoo ang lahat ng sinabi niya. Para kay Dio, wala sa mga yon ang may kahulugan. Sa panig ni Bison, pagkatapos bumalik, hindi lang sila hindi sinaway, pinuri pa sila ni Alfred Gallant. Lumitaw si Margaret O'Keefe, isang supervisor ng gobyerno, at pinaalalahanan si Alfred na kailangan nilang mahuli ang isa sa mga bagong modelong Valley Answer para magkaroon ng gobyerno ng isang espesimen para sa pananaliksik. Dumating sina Lin, Elvira, at Dio sa opisina ni Django. Elvira naniwala na totoo ang mga salita ni Ayaba. Nauna nang nagulat si Django sa kanyang mga nakatataas na ibabalik niya si Ayaba sa pangunahing base. Sa panahong ito, inihatid na ni Conrad si Ayaba sa kanyang silid. Ayaw din ni Django na pigilan si Ayaba at ipagsapalaran ang pagdudulot ng karagdagang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, nilinaw ni Dio na ayaw na niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kasama si Ayaba.
Mahigpit na inutusan ni Django ang mga ito na maghanda kaagad, dahil aalis na ang Cygnus patungo sa base sa North America. Dumating si Mayuka upang isauli ang mga kumpiskadong gamit ni Ayaba at magiliw na nagtanong kung kumusta na siya. Napansin ni Conrad na tila hindi maayos ang pakiramdam ni Ayaba kaya inabutan niya ito ng tsokolate, at pinayuhang kumain ng kaunti at magpahinga. Nakatanggap sila ng abiso na ang Cygnus ay lilipad sa loob ng 15 minuto at mabilis na silang umalis. Hindi nila nakalimutang ipakita kay Ayaba kung paano buksan ang pinto at pinaalalahanan siyang huwag maliga. Habang nagmamadali ang lahat upang maghanda para sa pag-alis ng Cygnus, biglang lumitaw ang submarino ng Zigilian na Trident, inilunsad ang susunod na alon ng pag-atake. Sakto sa pag-alis ng Cygnus, lubusang nawasak ang base. Ang koponan ni Bison ay ipinakalat din sa labanan, hinihimok ng isang matibay na paniniwala na ang mga kaaway ng magugunaw ang Ziglia. Natuklasan noong unang kalahati ng ika-21 siglo, lubusang binago ng revolusyon sa enerhiya ng Nectarebium ang pandaigdigang tanawin. Dahil sa pagtataglay ng napakalaking pinagkukunan ng yamang ito, umangat ang Ziglia upang maging isang superpower, patuloy na pinalawak ang impluwensya nito at sinakop ang mga karatig bansa. Hindi nagtagal, ang mga bansang kalaban ng Ziglia ay bumuo ng Free Treaty Alliance at sumiklab ang digmaan sa buong mundo. Matapos ang maraming malalaking labanan, napagtanto ng alyansa na sila ay dehado at nagsimulang bumuo ng bagong sistema ng labanan. Ang sistemang yun ay ang Coupling System. Gayunpaman, dahil sa isang aksidente habang isinasagawa ang pagsubok, kinailangang ihinto ang pananaliksik dahil napakalubha ng mga pagkalugi. Gayunpaman, 1 taon bago sumiklab ang ikatlong digmaang silanganin, tahimik na ipinagpatuloy ang pananaliksik, na itinago ng palihim. Nang matapos ni Mayuka ang kanyang paliwanag at lumingon upang tingnan si Ayaba, nakita niya itong mahimbing na natutulog. Ang coupling system ay isang pambansang sikreto, kahit pa si Ayaba ay isang time traveler mula sa nakaraan. Si Mayuka ay kasalukuyang isang hindi rehistradong mamamayan at sa makatuwid ay mahigpit na binabantayan. Galit na galit si Mayuka dahil ginugol niya ang kanyang oras sa pagtuturo kay Ayaba para lang makatulog ito. Taos-pusong humingi ng tawad si Ayaba at ikinwento sa kanya ang paglalakbay na pinagdaanan niya. Ngunit mula simula hanggang matapos, binaliwala lang ni Mayuka ang lahat ng sinabi niya bilang isang panaginip lang. Dinala ni Mayuka si Ayaba sa kinalalagyan ni Locsin, na nagpabalik sa kanyang mga alaala ng pagkakaupo sa loob nito kasama si Hina. Ngunit ang Valley Answer na ito ay ang orihinal na modelo, lubos na naiiba sa piniloto ni Ayaba noon. Isinusulat muli ni Elvira ang data ng sistema para kay Ayaba, dahil ang mga Valley Answer na itinayo para sa pagkakabit. Sistema ay palaging partikular na ikinalibrate upang bumagay sa bawat individual na piloto. Nagulat si Ayaba nang malaman na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpipiloto ng Valley Answer na ito sa labanan. Biglang lumitaw si Dio at binalaan sina Ayaba at Mayuka na ang barkong ito ay isang pambansang lihim at ang mga sibilyan ay hindi pinapayagang malayang gumalaw sa loob. Ngunit pinakiusapan si Mayuka ni Elvira na bigyan si Ayaba ng tour, kaya wala siyang ginagawang masama. Nagkaroon muli ng argumento sina Ayaba at Dio, sa mismong sandaling yun. Tumunog ang alarma, agad umalis si Dio. Sinabi ni Mayuka kay Ayaba na bumalik sa kanyang silid at pagkatapos ay nagmamadali ring umalis. Nakapasok na ang mga kalabang Valley Answer sa ikatlong perimetro at makikipag-ugnayan sa loob ng 2 minuto, ngunit kailangan pa ng makina ng 5 minuto bago ganap na makarga. Ang iskwadron ng mga Valley Answer ay inutusang ipagtanggol ang mothership hanggang sa ganap na makarga ang mga makina. Mabilis na lumipad ang mga Valley Answer. Kailangan lang nilang bumili ng oras, kaya hindi na kailangan pang sumobra. Agad na i-deploy ng Cygnus ang Nectar armor nito para protektahan ang barko. Nang ganap ng makarga ang mga makina, iniutos ni Lin sa lahat ng Valley Answer na umurong. Lahat ay ayon sa plano. Iniutos ni Django sa Cygnus na bumili sa pinakamataas na tulan, ngunit bigla silang nakatanggap. Isang babala tungkol sa isang malaking pinagmula ng enerhiya sa posisyong 6:00. Hindi nakailag sa oras ang Cygnus at direktang tinamaan ng Nectar Cannon sa likurang thruster block nito. Ang kakasugod lang ay walang iba kundi si Alfred ng Zegilia. Agad na nagpaputok muli si Alfred, labis na sinira ang mga makina at ginawa itong hindi na makapag-accelerate.
Nang bumalik ang pangkat ni Dio upang pigilan si Alfred, agad silang hinaranggan ng pulutong ni Bison. Inatasan si Dio na lumaban kay Alfred. Napansin ni Alfred na hindi pa nagbabago ng anyo si Brad Ian at hindi nagmamadaling lumaban. Mabilis na kinontak ni Django si Ayaba, na nais makipag-usap sandali sa kanya. Tinangka ng grupo ni Bison na lusutan ang ligtas na perimetro ng Cygnus. Naabutan ni Dio si Alfred at nagpakawala ng sunod-sunod na putok, ngunit umiwas lang si Alfred nang hindi man lang gumanti ng isang tira. Habang sinusubukan ni Dio na alamin kung ano ang kanyang plano, isang iskuwad ng Valiancers ang biglang sumulpot at sinurpresa siya. Mananatili si Alfred sa likuran at susuportahan sila sa kanilang laban kay Dio. Ang nakikipaglaban kay Dio sa malapitan ay walang iba kundi si Hina, ang pilutong lubos na iginagalang ni Major Riazan. Agad na iniulat ni Dio ang kanyang sitwasyon sa Cygnus. Ang layunin ni Alfred sa pagkakataong ito ay napakalinaw, gusto nilang dakpin si Brad Ian, ngunit ang lahat ng iba pang Valiancer ay naabala ng grupo ni Bison. Masyadong malayo si Dio upang makapagbigay ng suporta sa pagpapaputok ang Cygnus. Tanging si Ayaba lamang, na nagpapalipad ng Luxon, ang makapagliligtas kay Dio sa sitwasyong ito. Bagamat nakonsensya si Django sa pagdala ng isang sibilyan tulad ni Ayaba sa labanan, wala na silang ibang pagpipilian. Sa kabila ng pagiging medyo takot, tumanggi si Ayaba na tumunganga lamang at hintayin ang kamatayan. Nang dumating si Ayaba, sinira ni Dio ang kanyang pagkakaugnay kay Hina at lumipad patungo sa kanya. Habang lumalapit ang distansya, sinimulan ng dalawa ang proseso ng pagtutugma. Nang makumpleto ang pagkakabit, muli silang nagbagong anyo sa kanilang bagong pinagsamang anyo. Mabilis na sumugod si Dio patungo kay Alfred, iniiwan si Ayaba upang harapin si Hina ng mag-isa. Bagamat lubos na bumuti ang bilis ni Dio, itinuring pa rin siya ni Alfred bilang simpleng biktima. Paulit-ulit na pinaputukan ni Alfred si Dio, ngunit madali niyang naiwasan ang bawat putok. Hindi lang yun, nataman pa ni Alfred ang sarili niyang tauhan. Alfred inutusan ang kanyang mga tauhan na muling magpangkat. Walang tigil siyang hinabol ni Dio. Nang tangkain ni Hina na harangin si Dio, hinaranggan ni Ayaba ang kanyang daan. Dahil sa kasanayan ni Dio, nakapanindigan si Ayaba sa laban nang hindi man lang nahuhuli. Ang sistema ng pagkakaugnay ay nagpapahintulot sa mga piloto na magbahagi hindi lamang ng kanilang mga iniisip, kundi pati na rin ang kanilang buong pandama ng mabilis at tumpak, na lubos na nagpapahusay sa pagganap ng Valiancer sa geometric combat. Ngunit ang mga piloto ng Zush Ilian ay nakaharap sa isang kapangyarihang hindi maipaliwanag na lubhang lumampas sa hangganan ng agham at teknolohiya. Ngayon lamang napagtanto ni Alfred na lubha niyang minamaliit ang kanyang kalaban. Sumugod si Pasa upang pigilan si Dio, ngunit nawasak siya. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, sumugod si Bison upang suportahan si Alfred. Sanay na si Ayaba sa pakikipaglaban at malapit nang matalo si Hina. Ngunit nang mabasag ang cockpit ng Valiancers, kinilabutan siyang matuklasan na ang kalaban na kanyang nilalabanan ay si Hina. Bumababa ng mabilis ang antas ng pag-synchronize at malapit nang maputol ang koneksyon. Desperado si Ayaba na subukang buksan ang kanyang cockpit upang marating si Hina. Si Dio ay naapektuhan ng kaguluhan at napasubsob sa sakit sa kanyang mga kontrol, dahilan para mapunta sa freefall si Brad Ian. Kinailangan ni Dio na piliting bumangon upang muling makontrol. Nang magkamalay si Hina, lubos siyang nagulat nang makita na ang kalabang piloto sa harap niya ay si Ayaba. Wala pa ring ideya si Hina kung sino si Ayaba sa puntong ito. Isinugol ni Ayaba ang kanyang buhay sa pag-akyat palabas ng cockpit upang iligtas siya. Ngunit sa mata ng kalaban, ang kanyang mga kilos ay mukhang pagtatangka na pigilin si Hina. Galit na sumugod si Bison na parang bugso ng hangin, ngunit dumating si Conrad sa tamang oras upang mamagitin. Habang hindi nakahanda si Ayaba, itinutok ni Hina ang baril niya at binaril siya, na nagpatalsik sa kanya pabalik sa cockpit. Agad na inaktibo ng sistema ang mga protokol ng pang-emerhensyang pagtakas. Matagumpay na dinala ni Bison si Hina palayo. Si Conrad, na humabol sa kanila, ay nabaril at malubhang nasugatan. Si Alfred mismo ang sumabak sa labanan ngunit nauwi sa pagkabigo, labis sa pagkadismaya ni Margaret. Sa panig ni Ayaba, hindi masyadong malala ang pinsala. Sa sandaling yun, parehong napunta ang isip ni na Ayaba at Dio kay Hina.
Pabalik sa base, galit na sinuntok ni Dio si Ayaba ng direkta sa mukha dahil muntik nang mapahamak si Conrad. Labis na nasaktan nang makita si Conrad na nakahiga at nasasaktan sa isang stretcher. Si Ayaba ay nilukuban ng matinding pagsisisi. Walang tigil na sinermonan ni Dio si Ayaba dahil sa pagbukas ng kanyang cockpit upang makipag-usap sa isang piloto ng kalaban. Ngunit sa paningin ni Ayaba, si Hina ay hindi kalaban. Siya ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Pinayuhan ni Jarl si Dio na magpahinga dahil nagkaroon ng pinsala ang kanyang utak mula sa sapilitang pag-synchronize. Pinaalalahanan din ni Don Nahar si Dio na si Ayaba ay isang sibilyan lang naman, kaya hindi nila maaaring asahan na susunod siya sa mga regulasyong militar. Nakaramdam ng pagsisisi, lumapit si Ayaba sa tabi ni Conrad, ngunit hindi siya sinisi ni Conrad. Ngumiti pa si Conrad at sinabing si Ayaba ang kanilang tagapagligtas. Ngayon, ang Cygnus ay tatanggo na sa base ng Narashino para sa pag-aayos at muling pagsusuplay. Inutusan ang buong unit na manatiling handa para sa anumang sitwasyon. Matapos ang nakakahiyang pagkatalo ni Alfred, nais ni Margaret na i-detain si Hina, ngunit buong lakas na ipinaliwanag at tinutulan ni Alfred ang desisyon. Tumanggi si Margaret na makinig sa anumang dahilan at umalis. Hindi rin naniwala si Bison na nakipagsabuatan si Hina sa kalaban. Ipinangako ni Alfred na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang palayain siya. Pagdating sa Narashino, binigyan si Ayaba ng kalayaang makakilos ng malaya. Lubos na nababahala si Lin sa pagkaalam na kakilala ni Ayaba ang isang pilotong kaaway. Tiniyak ni Django kay Lin na walang magiging masama hanggat binabantayan nila si Ayaba. Palihim na sinundan ni Mayuka si Ayaba, ngunit mabilis siyang nahuli nito, kaya nauwi sa paglalakad ng magkasama ang dalawa. Nagulat si Elvira na nagboluntaryo si Mayuka para sa atas na ito. Nakaramdam din si Anisa ng pag-aalala para kay Mayuka. Biglang lumitaw si Lin sa likuran nila, ipinasa ang natitirang mga tungkulin kina Anisa at Elvira, saka umalis. Nang bumalik si Ayaba sa dating kinalalagyan ng kanyang tahanan, ang lugar ay naging isang abandonadong lugar na lamang. Tiwangwang. Walang ni isang talaan na matagpuan tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Magkasama, pumunta sila sa dating paaralan ni Ayaba. Umakyat ang dalawa sa pader para makapasok. Ang paaralan ay winasak ng digmaan at isinara ng walang katiyakan. Kinuha ni Ayaba ang isang kupas at wasak ang hugis na bola ng basketball, casual niya itong ipinukul patungo sa ring, at bumaka sa kanya ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang tahanan, ng kanyang paaralan, at ang aipu-ipong liwanag na nagdala sa kanya rito ay nawala na, at sa sandaling iyon ay hindi niya alam ang gagawin. Matapos silang maglakad ng magkasama ng ilang sandali, naisip ni Ayaba na pumunta sa Zagilya para hanapin si Hina at humingi ng sagot. Agad na pinigil ni Mayuka ang Padalos-Dalos na planong iyon, binalaan siya na kung siya ay mahuhuli, maaari itong ikamatay niya. Magkasama silang bumalik sa base, ngunit nag-alinlangan si Ayaba sa pasukan, hindi makapasok. Patuloy niyang inaalala ang mga pangyayari sa laban ngayon sa kanyang isipan. Ang Cygnus na lamang ang lugar na maaari niyang balikan ngayon, ngunit natatakot siya na ang pagbabalik ay nangangahulugang kailangan niyang muling magmaneho ng Valley Answer. Natatakot siya na may iba na namang masaktan dahil sa kanya, tulad ni Conrad. Naunawaan ni Mayuka na hindi sundalo si Ayaba, ngunit umaasa pa rin siya na makikipaglaban ito kasama sila dahil talagang kailangan siya. Naalala ni Ayaba ang lahat ng taong naglagak ng kanilang pag-asa at tiwala sa kanya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na bumalik sa Cygnus. Tumayo siya sa harap ni Django at ng lahat, ipinapahayag ang kanyang pasya na manatili. Bukod pa rito, ang pananatili ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita muli si Hina. Bagaman hindi sang-ayon si Dio na manatili si Ayaba, inaprubahan na ni Django kaya wala na siyang nasabi. Ngayon ay mas sigurado si Elvira kaysa kailanman na walang sinuman kundi si Ayaba ang maaaring magmaneho ng Luxon. Tuwang-tuwa si Mayuka na mananatili siya. Unti-unti na ring gumagaling si Conrad. Pinayuhan ni Elvira si Ayaba na huwag pilitin ang pag-synchronize kailanman, dahil kung gagawin ito, maaaring tuluyang masira ang kanyang utak. Naramdaman ni Ayaba ang pasasalamat dahil nagkaroon siya ng mga bagong kasamahan at mga taong nagmamalasakit sa kanya. Mabuti na lamang at pinili ni Ayaba na manatili.
Kung sinubukan niyang tumakas, titiyakin sana ni Lin na hindi niya mailalantad ang mga lihim ng alyansa. Matapos makumpleto ang mga pang-emerhensyang pag-aayos, agad silang umalis patungong Cheetos upang makatanggap ng suporta. Ngunit pagkaalis pa lamang nila, nakatanggap sila ng senyales ng kagipitan mula sa isang sibilyang barko na kinukubkob ng mga puwersa ng Zagilian. Inilunsad ng pangkat ni Ayaba ang kanilang mga Valley Answer upang magsagawa ng pagliligtas. Gayunpaman, makapagsisimula lamang sila ng pag-synchronize kapag malapit na sila sa sona ng labanan, dahil ang pag-ugnay ay maaari lamang mapanatili sa loob ng 300 segundo. Lubos na nasisiyahan si Major Bonner ng Free Corps 666th Squadron sa paghabol na kanyang isinagawa nang mabilis na lumapit ang eskwadron ng alyansa. Mabilis na nagsimula ang proseso ng pag-ugnay, ngunit sa pagkakataong ito, nabigo ito. Ang pag-synchronize ay nangangailangan ng ganap na pagkakaisa ng kalooban sa pagitan ng dalawang piloto, at upang makamit iyon, kailangang lubos na magtiwala ang isa't isa nina Dio at Ayaba. Ngunit patuloy pa rin silang nagbabangayan, at ang kanilang nagkakasalungatang damdamin ay direktang sum-ire sa proseso. Sa ngayon, ang kanilang eskwadron ay nakapasok na sa sona ng labanan. Kahit walang pagkakaugnay, si Ayaba ay hindi nagpakita ng takot at dumiretso sa laban. Nakita ni Django ang logo sa sibilyang barko at agad na naunawaan ang plano ng kalaban. Si Dio ay walang pag-iingat na sumulong patungo sa gitna ng mga kalaban, hindi iniintindi ang sariling buhay. Kumonekta si Django kay Ayaba at ipinaliwanag ang sitwasyon. Lumilitaw na ang sibilyang barko ay pag-aari ng pamilya ni Dio, at may malaking posibilidad na naroon ang kanyang pamilya sakay ng barko. Ang pamilya Weyberg ay isang kagalang-galang na angkan sa loob ng alyansa, at balak ng kalaban na kunin sila bilang pansamantalang hawak para gamitin sa negosasyon sa hinaharap. Matapos malaman ang katotohanan, lubos na naunawaan ni Ayaba ang desperasyon ni Dio, dahil naranasan din niya ang sakit ng hindi na makita muli ang sariling pamilya. Kumonekta si Ayaba kay Dio at taimtim siyang hinikayat na subukan muli ang pag-synchronize upang maprotektahan nila ang pamilya ni Dio ng magkasama. Matapos ang matiyagang pagsisikap ni Ayaba, sa wakas ay nagbukas ng puso si Dio, at mabilis na nakumpleto ang pagkakabit. Pinalakas ng pagkasabay-sabay, si Dio ay sumugod patungo sa barko ng kalaban. Napakagaling niyang iniwasan ang bawat atake at matagumpay na nailigtas ang barko ng kanyang pamilya. Si Bonner, na binagabag ng takot, ay agad na nag-utos ng pag-atres. Si Ayaba ay sumugod din upang magbigay ng kanyang lakas. Ang barkong sibilyan ay nakalabas na sa abot ng pagpapaputok ng Cygnus, kaya hindi nag-atubili si Lin na mag-utos ng matinding pagpapaputok upang sirain ang barko ng kalaban. Si Dio at Ayaba ay nakatanggap ng utos na ihatid ang barkong sibilyan sa daungan sa Cheetos. Sa sandaling lumapag sila sa paliparan, isang tumakbo si Dio patungo sa barko ng kanyang pamilya, ngunit ay pinigilan ng mga tanod. Dahan-daang lumabas si Fiona sakay ng wheelchair. Masayang tinawag ang pangalan ni Dio, ngunit mahigpit siyang pinagalitan ng kanyang ama, sinabihang huwag mag-aksaya ng oras dito. Napayuko na lamang si Dio sa tahimik na kalungkutan. Ang 193rd Submarine Brigade at ang 501st Mobile Squadron ay nagtipon sa tanggapan ng administrasyon. Mabilis na inilahad ng mga pirata sa kanila ang plano ng pag-atake na kanilang isasagawa. Sa panig ni Ayaba, masikap na nagtatrabaho ang mga tauhan ng inhinyero upang kumpunihin ang nasirang Cygnus at Valiancers. Tahimik na nakatayo si Ayaba habang pinagmamasdan si Dio, iniisip muli ang kakaibang pag-uugali ng ama ni Dio. Ipinapakita sa kanilang muling pagkikita. Mula ngayon, si Second Lieutenant Ojisoke Esberada ang magiging responsable sa pagsasanay ni Ayaba, kasama si Mayuka bilang kanyang assistant. Nagdala si Lin kay Django ng maraming papeles na kailangang suriin at lagdaan. Tinitigan ni Dio ang tumpok na may pagkadismaya. Gusto niyang laktawan ang mga formalidad para pasimplehan ang mga bagay-bagay, ngunit hindi iyon posible. Malapit nang matapos ang pag-aayos ng barko. Maganda rin ang paggaling ni Conrad. Matapos inspeksyonin si Brad Ian, nagpunta si Dio sa gym para mag-ehersisyo. Sinimulan ni Ayaba ang kanyang mga sesyon ng pagsasanay kasama sina Ojisoka at Mayuka, ngunit nang harapin si Ojisokas. Matatalim na salita, nawala ng pasensya si Ayaba at gusto ng padabog na bumalik sa kanyang silid, ngunit pinigilan siya ni Mayuka.
Ipinaliwanag ni Mayuka na isa lang itong dahilan upang ipasyal siya sa buong barko. Sa wakas, pumayag si Ayaba. Ang una niyang kailangang gawin ay linisin ang buong lugar. Pagkatapos niyon, tumulong siya sa kusina. Inutusan pa nga siya na alagaan si Conrad, bagaman tumutol mismo si Conrad. Bagaman sinubukan ni Alfred na mapalaya si Hina, karamihan ng mga tao ay hindi pa rin nagtitiwala sa kanya. Gusto ni Alfred na patunayan niya ang kanyang kawalang sala sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kilos. Naghihintay na si Bison sa labas, at nang lumabas si Hina, tinanong niya kung kumusta na siya. Hindi nagkimkim ng sama ng loob si Hina, dahil tungkulin yon ng supervisor. Si Ayaba naman, naiwang mag-isa upang linisin ang dalawang malalaking daanan ng conveyor. Sa pagkadismaya, itinapon niya ang kanyang kagamitan sa paglilinis sa lupa at tumangging magpatuloy. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang pinigilan si Fiona ng mga gwardya. Dahil wala nang magawa, nalulungkot na lamang umalis si Fiona. Tinawag siya ni Ayaba, at umupo sila upang mag-usap. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Ayaba na laging may pasa na pagkakasala si Dio sa kanyang pamilya. Ilang linggo na ang nakakaraan, sa isang matinding labanan, ang eskwadron ng Alliance ay natalo at inutusan na umatras. Ang lugar kung saan naninirahan ang ina ni Dio at si Fiona ay matinding binomba, at wala siyang nagawa upang iligtas sila. Ang labanang iyon ang kumitil sa buhay ng kanyang ina at naiwan ang mga binti ni Fiona na sugatan. Ang nangyari ay dahil sa napakamakapangyarihan ng kalaban. Ngunit sinisi siya ng ama ni Dio para dito, at sinisi rin ni Dio ang sarili niya. Kinatatakutan ni Fiona na daladala pa rin ni Dio ang pae ng iyon sa kanyang kalooban. Nagkunwari si Ayaba na sumigaw sa sakit upang kunin ang atensyon ng mga gwardya, na nagbigay kay Fiona ng pagkakataon upang makapuslit sa loob. Pagkapasok, nag-alala si Fiona na baka mapag-alitan si Ayaba dahil dito, ngunit desidido si Ayaba na tulungan siyang makita at makausap si Dio. Magkasama silang nagtungo sa command room upang hanapin siya. Sa halip, sinalubong sila ng isang sorpresang salo-salo para sa pagtanggap kay Ayaba sa crew ng Cygnus. Lubos na natuwa si Fiona dahil naramdaman niyang napapalibutan si Dio ng maraming mabubuting tao. Hindi dumalo si Dio sa salo-salo at sa halip ay nag-iisa sa training room. Nang matanggap niya ang tawag ni Fiona, totoo siyang nagulat. Hinikayat ni Ayaba si Dio na pumunta agad sa command room para kausapin si Fiona. Ngunit sa mismong sandaling yon, nagpakita ang screen ng babala. Nakatanggap sila ng apurahang balita mula sa puwersa ng depensa sa Otaro. Ang militar ng Zush Ilian ay nagsisimula ng pagsalakay sa buong dagat ng Hapon. Ang magkabilang panig ay kasalukuyang nakikipaglaban. Dahil sa napakaraming bilang ng kalaban, inutusan silang Lamarga bilang karagdagang puwersa. Bagamat hindi pa lubusang naayos ang mga makina ng Cygnus, ito ay direktang utos mula sa kataas-taasang commander at hindi maaaring tanggihan. Agad na Lamarga ang Cygnus patungong Otaro. Naghanda rin ang eskwadron ng Valley Answer na lumabas at magbigay ng depensibong suporta hanggang ang Cygnus. Nakarating sa Otaro. Bago ang pag-alis, iginiit ni Fiona na tawagan si Dio upang sabihin sa kanya na wala siyang ginawang masama at kahit nasisihin siya ng iba, palagi niya itong patatawarin. Mabilis siyang inalalayan palayo ng kanyang assistant. Ang mga salitang yun ay nagbigay ng bagong kumpiyansa kay Dio para sa nalalapit na laban. Ngunit bago pa man makalipad ang Cygnus, sila ay biglang sinalakay ng puwersa ng kaaway na ang layunin ay pigilan sila sa pagpapadala ng tulong sa Otaro. Ang layunin ng kaaway sa pagkakataong ito ay ang agawin ang base ni Chidos. Sa kabila nito, pinaalalahanan ni Bison ang kanyang mga sundalo na huwag salakayin ang barkong sibilyan. Kumpiyansa sila na mapapaluhod nila ang Chidos. Naglunsad ng walang tigil na pag-atake ang koponan ni Bison, na nagpabagsak ng maraming Valley Answer ng Alliance. Nagulat si Django sa command at inayos ang plano. Umalis ang Cygnus sa isang emergency launch. Bago sumabak sa labanan, parehong nag-alala sina Ayaba at Dio sa kaligtasan ni Fiona. Tanging matapos marinig ang anunsyo na ligtas pa rin ang barko ng pamilya Weinberg sila nakahinga ng maluwag. Minaneho ni Ayaba ang Luxon at sumugod pasulong. Nang makita siya, agad siyang sinagupan ni Hina. Sa puntong ito, itinuring ni Hina si Ayaba na kalaban lamang at sumugod ng buong lakas. Nang makita si Ayaba na nag-iisang lumalaban, nabalisa si Dio.
Noon din, natanggap ni Dio ang utos na makipag-ugnay kay Ayaba upang baliktaran ang sitwasyon. Nagbigay si Jarl ng putok na panangga upang maabot ni Dio si Ayaba para makakabit. Nailesutan ng hukbong Zash Ilian ang depensang linya at bumuo ng pag-atake na pang-ipit sa Cygnus. Sa kritikal na sitwasyon na ito, nagpasya si Django na iwanan ang base ni Chidos at tangkaing lumusat at tumakas mula sa himpapawid. Ang pagtupad dito ay nakasalalay ng lubusan kina Ayaba at Dio. Hanggang ngayon, si Ayaba ay umiiwas lang sa mga atake ni Hina nang hindi man lang lumalaban pabalik. Sa kabutihang palad, dumating si Dio saktong-sakto upang iligtas siya. Ang plano ni Django ay inaprubahan ng kataas-taasang commander. Para sa kaligtasan ng kanyang mga kasama, hindi na kayang maabala pa ni Ayaba kay Hina. Nag-ugnay siya kay Dio at mabilis na lumipad patungo sa Cygnus. Dahil sa pakiramdam na minamaliit, sinubukan ni Hina na habulin sila ngunit hindi siya makasabay. Pinagsama ni Dio at Ayaba ang kanilang kapangyarihan at umabot sa pinakamataas na bilis, sumugod ng direkta. Kalaunan, bumuo sila ng isang malakas na kalasag, inilihis ang bawat atake na itinutok sa Cygnus. Ang sandaling nawala ang bisa ng kalasag ay eksaktong sandaling napunta ang Cygnus sa mismong harap ng barkong pangkomand ng kalaban. Ganap na nabigla, hindi na kailag ang trident at tanging nakatayo lang at tinanggap ang atake. Sinamantala ng Cygnus ang pagkakataon at mabilis na lumisan. Nang matauhan si Margaret at nag-utos ng paghabol, pinigilan siya ni Alfred, itinuro na natupad na ang kanilang layunin. Kailangan nilang gumalaw kaagad upang sakupin ang base ni Chitos. Masayang ikinukwento ni Fiona sa kanyang ama kung paano sila pinuprotektahan ni Dio at ang mga kahangahangang kaibigan sa paligid niya. Ngunit bahagya lang siyang tumango ng walang imik. Pagkatapos ng labanan, nagkusa rin si Dio na kontaken si Ayaba, nagpapahayag ng kanyang malalim na pasasalamat sa lahat ng ginawa ni Ayaba para kay Fiona. Ang sandaling ito ay nagpalapit sa kanilang dalawa sa kanilang relasyon. Kasunod ng labanan sa Chitos, nalantad ang pananaliksik sa sistema ng pagkakabit. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa usapin, ngunit nanatiling matatag ang pinakamataas na komandante sa kanyang suporta sa pananaliksik. Ang Cygnus ay nakatanggap ng utos na magtungo sa base sa Hawaii nang walang tiyak na ruta, walang karagdagang puwersa, walang eskorta, at inutusan pang ang umarte upang makalabas sa mahirap na sitwasyong ito. Nagplano silang gumawa ng promotional video para sa coupling system bilang paraan upang makakuha ng bagong miyembro at makasiguro ng karagdagang pondo. Sina Dio at Ayaba ang magiging pangunahing aktor na ang pagganap ang magtatakda sa tagumpay ng alyansa. Nang dumating ang direktor, pinawi niya ang sigla ni Ayaba sa pagsasabing wala siyang screen time kahit kaunti. Nagdala ang direktor ng isang tao na itinuturing niyang mas bagay kay Dio, si From. Nagpahayag si From ng matinding paghanga kay Ayaba, humanga na kaya niyang makasabay kay Dio nang walang anumang pagsasaayos. Habang nagkukwentuhan sina Ayaba at From, tahimik silang pinagmamasdan ni Dio mula sa malayo. Habang tinatalakay ni Lin ang mga parameter ng operasyon nila sa direktor, si From, na nakatayo malapit, ay nagsalita para purihin ang kanyang kagandahan. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang kanyang pag-uusap sa direktor. Ang direktor ay tuwang-tuwa sa posibilidad na masaksihan ang tunay na labanan sa buhay at kamatayan upang makuha ang pinakakamanghamanghang footage. Si Dio, gayunpaman, ay nagpakita ng kaunting sigasig sa alinman dito. Si Anissa ay medyo nasasabik dahil nakarinig siya ng mga bulong-bulungan na si From ay napakagwapo. Si Mayuka, sa kabilang banda, ay interesado lamang kung ano ang hitsura ng mga pattern ng brainwave ni From. Kung paano inihambing ang antas ng kanyang sympathy specter. Kinaladkad ni Anissa si Mayuka para makasilip. Nang makita niya si From, nabighani siya sa kagwapuhan nito at nagboluntaryo bilang gabay para sa film crew. Iminungkahi rin ni From sa direktor na si Anissa ang magsilbing mech para sa promotional video, at mabilis na sumang-ayon ang direktor. Walang imik, umikot si Dio at umalis. Sinundan ni Ayaba si Dio sa vending machine at tinanong siya tungkol kay From. Lumalabas na matagal nang magkakilala sina Dio at From. Magkaklase sila sa pasilidad ng pagsasanay ng coupler. Noon, palaging nakakakuha si From ng pinakamataas na marka sa bawat larangan. Si From ay likas na palakaibigan at palaging napapalibutan ng mga tao, kabaligtaran ni Dio. Tinawag lang ito ni Dio na asal ng isang hindi siniseryoso ang pagiging sundalo,
at saka umalis. Kasalukuyang abala ang kalaban sa muling pagtatatag ng lahat sa Cheetos, kaya wala silang oras para habulin ang Cygnus. Nakatingin si Lin nang nag-aalangan sa bikini, nakakaprepara pa lang niya nang tawagin siya ni Django, kaya namula siya sa hiya. Matagumpay na nakuha ang Cheetos, kaya nakuha ni Alfred ang tiwala ng kanyang mga pinuno at ipinagkatiwala ang Vajra, ang pinaka-advanced na barkong pandigma sa kanilang fleet. Mag-isang nakaupo si Kina sa kanyang silid. Siya ay nababagabag dahil hindi pa rin niya nalilinawan ang hinala ng kanyang mga nakakataas, at hindi niya maunawaan kung bakit hindi lumaban si Ayaba sa kanya sa kanilang labanan. Noon, dumating si Lasha at niyaya siya palabas upang magtamasa ng tanawin sa paligid ng Cheetos. Nakita nila ang mga kaibig-ibig na USA na nanginginain sa bukid, ngunit nais ni Bison na manghuli ng mga ito at dalhin pa uwi upang gawing nilagang USA na may kamatis. Masiglang tumakbo si Tarjim upang manghiram ng baril, kaya't sinubukan silang pigilan ng nag-aalalang si Lasha. Hindi napigilan ni Kina ang tumawa. Masaya rin si Bison na makitang muling ngumiti si Kina. Sinimulan ng Cygnus ang paggawa ng promotional video. Buong puso si Anissa sa kanyang papel bilang MC. Nakipagtulungan din ang iba pang miyembro ng crew upang matapos ang shoot. Inutusan ni Vice Ministro Gila ng Zagilia si Margaret na ipakalat ang piling unit ng gwardya ng administratibong koanihan sa labanan upang ipakita ang kanilang lakas at magsilbing babala sa sinumang nagbabalak ng pagtataksil. Makakatanggap din si Margaret ng karapat-dapat na gantimpala sa pagkakataong ito. Lubos na nagtitiwala si Nectar na kayang daijin ng lakas ng piling gwardya ang sa Alliance. Bagong sandata, sumailalim sina Dio at From sa isang pagsusuri ng pagiging tugma sa pag-synchronize, ngunit ang kanilang mga datos ay lubos na hindi matatag, kaya hindi sila maaprubahan ni Elvira para sa pagsasama. Dati, sa mga pagsusuri sa Lake Louise, nakagawa sina Dio at From ng magandang signal ng pagsasama. Sa lahat ng mga kalahok, sila ang may pinakamataas na antas ng pagiging tugma. Ang tanging paliwanag ay nagbago ang synchronization waveform ni Dio. Nagsisimula itong lumihis mula sa batayang pattern nito. Tungkol sa sanhi, nanatili itong hindi malinaw, bagaman posible na ang totoong karanasan ni Dio sa labanan. Binago ito, dahil walang ibang paraan para makumpleto ang promotional video, tinawag nila si Ayaba. Sinubukan sina Ayaba at From para sa pagiging tugma ng pagpapares. Sa kabila ng pagiging una nilang pagsubok ng magkasama, kapansin-pansin ang mataas na pagiging tugma sa pagitan nila. Dati, gagawin nila ang aktwal na paggawa ng pelikula, at pagkatapos ay digital na ipapasok ng direktor ang imahe ni Dio. Ibinaba ni Dio ang kanyang tingin at mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamao sa katahimikan. Si Ayaba ang magmamaneho kay Luxon, si From kay Brad Ian, at si Dio naman ang magmamaneho kay Barrel para magbigay ng suporta. Bago magsimula ang paggawa ng pelikula, binigyan ni Ayaba at From si Dio ng mga salita ng pampatibay loob. Ang tatlong Valley Answer ay sabay-sabay na lumipad sa kalangitan. Mabilis na nakamit ni Ayaba at From ang matagumpay na koneksyon. Magkasama silang nagpamalas ng isang nakamamanghang pagtatanghal sa himpapawid. Namangha si Django na si Ayaba, na hindi kailanman nakatanggap ng formal na pagsasanay, ay kayang magtanghal ng napakahusay. Habang nanunood mula sa gilid, pantay na nagulat si Dio sa kanilang bilis. Habang nagre-record pa sila, biglang lumitaw mula sa likuran ang maraming Valley Answer. Agad na lumipad si Jarl upang magbigay ng suporta sa pangkat ni Ayaba. Walang senyales ng pagdedeploy mula kay Cheetos. Nakatanggap si Anasor ng footage na nakuha mula sa Barrel. Lumabas na ang puwersang umaatake sa pagkakataong ito ay binubuo ng mga Valley Answer mula sa elite guard ng administratibong koanihan. Inutusan ni Nectar ang mga gwardya na palibutan sina Ayaba at From. Ang grupo ni Ayaba ay napilitang depensahan ang sarili, halos hindi makaiwas na walang pagkakataong makaganti. Nagpakawala ang mga gwardya ng malawak na hanay ng mga lumulutang na mina sa kalangitan, hinadlangan ang kanilang paglabas. Gumawa sila ng isang pasilyo, sinusubukang akitin si Ayaba papasok dito. Mula sa labas, nabatid ni Dio ang plano ng kalaban ngunit hindi makatulong sa kanyang kasamahan. Naghihintay na si Nectar sa dulo para sa pagdating ni Ayaba. Sa kritikal na sandaling ito, buong tapang na sumugod si Dio at ginulo ang pagkakakubkob ng kalaban,
matagumpay na nakalikha ng puwang para makatakas ang kanyang mga kasamahan. Pinili ni Nectar na huwag ipagpatuloy ang paghabol at nag-utos ng pag-atres. Nayanig ang buong barko sa dinanas na pagsubok, maliban sa direktor na tuwang-tuwa sa kamanghamanghang footage na nakuha niya. Kailangang maging mas mapagbantay ang Cygnus dahil posibleng bumalik ang kalaban. Nang lumapit sina Ayaba at From para magpasalamat sa kanya, medyo nahiya si Dio. Ngayon, kailangan na lamang nina Dio at From na kunan ang huling eksena na naghihikayat sa mga tao na sumali sa Alliance, at makukumpleto na ang promotional video. Bumalik si Nectar upang muling ayusin ang kanyang mga hukbo. Sa sandaling matapos ng mga Valley Answer ang pagpapanatili at muling masuplayan, maglulunsad sila ng pangalawang alon ng pag-atake. Ipinahayag niya na natukoy na niya kung paano kontrahin ang bagong Valley Answer ng Alliance at hindi na siya papayag sa isa pang kabiguan. Matapos ang hindi inaasahang pagtutulungan, opisyal na itinalaga si From sa Cygnus, na labis na ikinagulat ng lahat. Sa mga unang araw nang unang inilagay sa pananaliksik ang sistema ng pagkabid, sina Dio at From, ang pinakabatang kalahok sa programa. Matapos ang trahedya na tumama sa kanyang pamilya, iniwan ni Dio si Amira at nagboluntaryong sumali sa pagsasanay. Gusto niyang magkaroon ng mas maraming kapangyarihan upang talunin ang kalaban. Naglabas din ang Zajalija ng sarili nilang engranding pelikulang propaganda. Hula ni Django na sa susunod ay maglulunsad ang kalaban ng isang malawakang pag-atake sa kanila. Matagumpay ding nakarating ang Vajra sa Cheetos Base. Ang misyon ni Alfred sa pagkakataong ito ay pigilan ang mga puwersa ng Alliance na makarating sa base sa Hawaii. Kumpiyansa si Nectar na pagdating ng mga puwersa ni Alfred, na ipadala na niya ang Cygnus sa ilalim ng karagatan. Ngunit matindi siyang sinampal ng katotohanan. Ang kanilang mga senyales ng paghahanap ay wala ng anumang bakas ng Cygnus. Nang palawakin nila ang kanilang paghahanap, wala silang nakita kundi nagkalat na mga isla na walang anumang palatandaan ng Cygnus saan man. Sa panig ng alyansa, nakatuklas sila ng isang pahiwatig tungkol sa kalaban, ang piling unit ng gwardya na Gobold. Kung masasamantala ng Cygnus ang pagkakataong ito at umarangkada sa pinakamataas na bilis, maaabot nila ang base sa Hawaii sa loob lamang ng 2 oras. Ngunit hindi makapagpadala ang alyansa ng dagdag puwersa, kaya't sila ay lubos na nasa sarili nila. Isang biglaang bagyo ang lumitaw na may napakalakas na hangin, na nagiging imposible para sa mga Valiancers. Upang ipakalat, desperadong hinanap ni Nectar ang Cygnus. Ngunit mabilis na natuklasan ni Lin ang kanyang mga pagsisikap at ginambala ang mga signal ng paghahanap. Habang nakaupo at nagkukwentuhan ang lahat, dumating si Conrad. Ang kanyang mga sugat ay gumaling na ng husto upang makabalik siya sa labanan. Si Elvira ay mayroon ding nais talakayin kina Dio, Ayaba, at From. 40 minuto na lang ang layo ng bagyo, kaya't mas lalong naging desperado si Nectar na magpakalat ng 360 degree na radar sweep, anuman ang panganib na mailantad ang posisyon ng Gobold. Kumilos din ang Cygnus upang neutralisahin ang dalas na yon. Elvira ay nagpakita sa kanilang tatlo ng baseline synchronization waveform ng isang piloto. Ang naunang pananaliksik ay napakaraming depekto, na nagresulta sa malaking bilang ng nasawi. Upang maiwasan ang pag-ulit ng mga pagkakamaling yon, bumuo si Elvira ng mas advanced na cockpit na idinisenyo upang bawasan ang pagkaantala ng signal at pagkasira sa halos zero. Nagtipon din sila ng mga individual na may potensyal at sinanay sila bilang coupling pilots. Ang bawat piloto ay sumailalim sa masusing pagsasanay upang ihanay ang kanilang synchronization waveform sa baseline pattern. Ginawa nitong halos magkapareho sila sa isa't isa. Dahil dito, ang mga eksperimento ay naging lubos na matagumpay. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali sa lahat ay si Ayaba. Ang mga brainwave niya ay ganap na kakaiba mula sa iba. Ngunit kapag sinabayan ng mga sanay na piloto, ang koneksyon ay walang kamali-mali, at doon nagsimula ang problema. Matapos ang ilang pagkakabitan kay Ayaba, nagsimulang magbago ang waveform ni Dio, at ganoon din kay From. Ito ang nagpaliwanag kung bakit hindi na sila magkasabay sa isa't isa, ngunit perpektong nakakasabay kay Ayaba. Higit pa rito, patuloy na bumubuti ang antas ng pagkasabay. Ang dahilan kung bakit nakakakabit pa rin sina Dio at From sa kabila ng kanilang mga paglihis ng waveform ay dahil ang hugis alon ni Ayaba ay halos siyang batayan mismo,
na nagbibigay sa kanyang mga katuwang ng mas malaking kaluwagan para sa paglihis. Sa madaling salita, kayang makasabay ni Ayaba sa mga taong ang hugis alon ay ganap na naiiba sa batayan, pati na rin sa sinumang dumaan sa pagsasanay. Ngunit may kapalit ito, binago nito ang kanilang mga hugis alon. Kung magpapatuloy ang ganito, sa kalaunan ay hindi na makakasabay sina Dio at From sa sinumang iba maliban kay Ayaba. Ang buong layunin ng proyekto ay sanayin ang mga piloto na malayang makakapares at makakasabay, na magbibigay kakayahan sa kanila na lumaban sa anumang larangan. Iyon ang dahilan kung bakit nila tinitiis ang ganoong kahirap na pagsasanay. Ang pakikipag-ugnayan kay Ayaba ay isang tibak na may dalawang talam, at walang nakakaalam kung gaano katagal aabutin upang maibalik ang kanilang orihinal na waveform. Lahat mula sa puntong ito ay hindi batid. Habang pinag-uusapan pa nila ito, na-detect ang signals ng isang barko ng kaaway. Ngunit ang signal ng paghahanap ay hindi galing sa Go Bulge, ito ay galing sa Vajra. Ang alyansa ay walang anumang impormasyon tungkol sa bagong uri ng barkong pandigma na ito. Ang Valley Answer Squadron ni Alfred ay handa na ring lumipad. Gusto ni Margaret na ipadala nila kaagad ang impormasyon sa grupo ni Nectar. Bagamat nag-aatubili si Alfred, isa itong utos, kaya wala siyang magawa kundi ipasa ang lokasyon ng Cygnus kay Go Bulge. Ang pag-alis sa lokasyon ng Cygnus ay kitang-kitang nagpasaya kay Nectar. Ngunit ang kanyang kayabangan ang nagtulak sa kanya na maniwala na kaya niyang pabagsakin ang Cygnus ng mag-isa nang walang suporta ni Alfred. Sumugod siya patungo sa posisyon ng Cygnus ng buong bilis. Ang katotohanan na hindi sabay-sabay umatake ang dalawang puwersa ng Zagillian ay lumikha ng pagkakataon para makaganti ang alliance. Sa pagkakataong ito, muling magiging magkatuwang sina Dio at Ayaba. 5 Alliance Valley Answer ang sumabak sa labanan. Ang kaaway ay nahati sa dalawang grupo ng 5 Valiancers bawat isa, sumusulong patungo sa kanila. Inutusan ni Lin ang eskwadron na ilihis ang isang grupo patungo sa depensa ng Cygnus. Naniniwala si Conrad na ang grupong target ang Cygnus ay isa lamang panlinlang. Inutusan niya sina Dio at Ayaba na harapin ang grupong yun. Nang mapansin ni Dio ang kakaiba sa galaw ng kaaway, napalibutan sila mula sa lahat ng panig. Ang labis na hindi pagkakapantay-pantay ng puwersa ay nag-iwan sa lahat ng balisa. Kumonekta sina Dio at Ayaba para makalusot bago pa magsara ang pagkakapalibot. Muling nagpakalat ng lumulutang na mina, lahat ng ruta ng pagtakas ay sarado. Nagpasya silang magsama at kumilos bilang isa. Inutusan ni Nectar ang buo niyang puwersa na palibutan sila. Muling isinaaktibo ang Code T2 Rise, na nagbigay daan sa kanila upang harangin ang bawat pag-atake ng kalaban at maglunsad ng matinding ganting atake. Binago ng pagsasanib kay Ayaba ang waveform ni Dio, ngunit lumakas ang kasanayan niya sa labanan. Ang bisa ng sinkronisasyong ito ay malayo ang nilagpasan sa anumang sinasaliksik ng alyansa. Sa loob lamang ng 30 segundo, sina Dio at Ayaba ay naging isang bolang apoy na hindi matatagos. Matagumpay nilang natalo ang lahat ng puwersa ng kalaban at tinalo si Nectar. Ang natitirang Valiancers, tulad ng ahas na walang ulo, ay tumakas na lamang sa harap ng matinding pag-atake mula sa pangkat ni Conrad. Matapos lang kumpirmahin na tinapos na nina Dio at Ayaba ang kanilang pagkakaugnay, saka lang inutusan ni Elfrid ang kanyang eskwadron na umalis. Batay sa kanyang alam, matapos nilang tapusin ang pag-synchronize, mangangailangan sila ng oras para makabawi. At ito ang pagkakataon para suportahan ang pag-atres ng Elite Guard. Wala nang kagustuhan si Django na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at inutusan ang eskwadron na umatras at sumilong sa bagyo. Sa suporta ni Elfrid, matagumpay na umatras ang Elite Guard, kaya hindi na sila nagpatuloy sa paghabol. Ngunit nagpas siyang hulihin ni Hina si Ayaba sa anumang paraan upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, at sinuwi niya ang utos ng kanyang nakatataas. Balisa namang hinabol siya ni Bison, sinubukang hilahin pabalik si Hina. Habang papalapag pa lamang si Ayaba, hinarang siya ni Hina. Hindi pa rin niya magawang sugurin ito. Lumipad din si Bison, ngunit sinalubong lamang siya ng walang tigil na pag-atake mula sa Cygnus. Sa puntong ito, si Ayaba na lang ang nakikipaglaban sa labas. Dahan-daang nagsara ang hatch ng Cygnus upang matiyak ang kaligtasan ng barko. Dahil pinrotektahan ni Ayaba si Hina mula sa putok ng Cygnus, nahulog siya kasama nito sa kalaliman sa ibaba. Hindi alam ang kanyang kapalaran.
Dahil sa epekto ng bagyo, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Muling nagkamalay si Ayaba matapos mawala ng ulirat dahil sa pagtama. Napinsala si Locsin at hindi na gumagana. Hirap si Ayaba na gumapang palabas ng cockpit. Laming-galing siya, wala siyang ideya kung nasaan siya. Naglakad siyang mag-isa patungo sa gilid ng bangin, nakita niya si Hina sa ibaba. Umaapaw ang tubig sa loob ng kanyang cockpit, at siya ay walang malay. Sinubukan niyang buksan ng pilit ang cockpit para iligtas siya ngunit hindi niya nagawa, at tanging napukpok lang niya ang hatch nang walang magawa, tinatawag ang pangalan ni Hina mula sa labas. Pagkatapos ng insidenteng ito, lalo pang kumbinsido si Margaret na si Hina ay isang traidor at tumanggi siyang payagan si Bison na hanapin ito. Mas inuna niyang hanapin si Nectar at inutusan silang simulan ang paghahanap sa sandaling handa na ang kanilang mga Valley Answer. Sa panig ng Alliance, hindi rin pinayagan ni Django ang sinuman na hanapin si Ayaba dahil patuloy pa rin ang malakas na bagyo at malapit ang kalaban. Parehong nagtamo ng pinsala ang mga Valley Answer at ang Cygnus. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, ang kaligtasan ng mga tripulante ang pangunahing prioridad. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagawang buksan ng puwersa ni Ayaba ang cockpit at iligtas si Hina, ngunit malayo. Mula sa pagiging nagpapasalamat, nais niyang pigilan siya upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang Valley Answer ni Hina ay bahana at hindi naaandar. Nais din niyang siyasatin ang Valley Answer ni Ayaba, at hindi naman ito tumanggi. Dahil sira ang Locsin, kinuha niya ang emergency kit mula rito upang magamit nila ang radyo kung lumala ang sitwasyon. Gumawa ng apoy sina Ayaba at Hina at samilong mula sa ulan sa loob ng isang kuweba sa isla. Pinigil ni Hina si Ayaba at itinutok ang baril sa kanya, tinuring siyang parang isang bihag. Kinwestiyon ni Hina kung bakit ipagkakatiwala ng Alliance ang isang tao na walang karanasan tulad ni Ayaba sa pagpipiloto. Locsin, nang sabihin ni Ayaba sa kanya na ito ay dahil dinala niya ito sa panahong ito, labis siyang nagulat. Isinalaysay niya ang lahat ng pinagdaanan nila ni Hina ng magkasama, ngunit tinawag niya itong isang baliw na kwento. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Ayaba na magpaliwanag, hindi niya ito makumbinsi. Mariing iginiit ni Hina na hindi siya at ang taong inilalarawan ni Ayaba ay iisa. Ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal sa militar ng Zag-Ilya. Siya ay naipasok sa isang military academy sa edad na 10. Agad pagkatapos ng pagtatapos, siya ay itinalaga sa base ng Leipzig at inilagay sa 501st Mobile Squadron. Kaya't imposibleng maniwala si Hina na nakilala niya na si Ayaba noon. Balak pa nga niyang ibigay siya sa militar ng Zag-Ilya para sa pagtatanong. Sa sandaling lumipad ang Cygnus palabas ng mata ng bagyo, gusto ni Dio na hanapin si Ayaba ng mag-isa. Ngunit naghihintay na si From at ipinaalam sa kanya na pinayagan sila ni Django ng 3 oras sa labas, kasama ang kagamitan sa pag-ugnay, upang hanapin si Ayaba. Nais din ni From na samahan si Dio upang tulungan siya. Sa panig ng mga Zag-Ilian, masinsinan silang naghahanap kay Nectar, ngunit wala silang nakita. Patuloy na ikinwento ni Ayaba kay Hina ang kanilang kwento. Medyo nadismaya siya nang ipilit ni Hina na hindi siya ang taong hinahanap niya. Sa lahat ng panahong ito, kumapit siya sa pag-asa na ang muling pakikipagkita kay Hina ay sa kung anong paraan ay magdadala sa kanya pabalik sa kanyang sariling kapanahunan, ngunit tila naglaho na ang pag-asang yun. Habang sila ay nag-uusap, nagsimulang manginig ang kuweba. Bato at lupa ang bumagsak mula sa itaas, na tuluyang nagpasara sa pasukan. Pinatay ng hangin ang apoy, na nag-iwan sa kanila sa ganap na dilim, ngunit sa kabutihang palad ay naglalaman ng emergency kit ng flashlight. Kinuha ni Hina ang isang maliit na pala at nagsimulang maghukay ng daanan upang makalabas. Pinakiusapan ni Ayaba na kalagan siya para makatulong. Sa sitwasyong ito, pinili ni Hina na pagkatiwalaan siya at pinutol ang mga tali. Sa labas, hindi pa rin humuhupa ang bagyo. Naghukay sila hanggang sa tuluyan silang mapagod, ngunit hindi pa rin nakalusot. Sandali lang nagpahinga si Ayaba bago bumalik sa trabaho, tumatangging sumuko. Patuloy na bumabagsak ang mga bato mula sa itaas, kaya nagpasya silang magpalit ng direksyon. Natagpuan ng pangkat ni Bison ang Valley Answer ni Nectar at kinumpirma na patay na ito. Sa pagkumpleto ng kanilang misyon, tinapos ni Bison ang paghahanap at umalis. Nagpahayag din si Alfred na ang kanyang unit ay kikilos ng hiwalay mula ngayon.
Ibinuhos ng grupo ni Bison ang kanilang atensyon sa paghahanap kay Hina. Halos matapos na ang 3 oras, ngunit wala pa ring natatanggap na hudyat ng kagipitan si Dio mula kay Locsin. Sa loob ng kuweba, kumakain ipis na ang oksiheno, kaya nahihirapan sina Ayaba at Hina huminga. Nang makita si Hina na nahihirapan, nabalisa si Ayaba, kaya agad niyang kinuha ang pala at hamukay ng buong lakas. Pumasok ng malakas ang tubig mula sa labas sa kuweba at tinangay si Hina patungo sa dagat, nang walang pakialam sa sariling kaligtasan. Sumunod si Ayaba sa kanya. Nagawa niyang dalhin si Hina sa dalampasigan, iniligtas silang dalawa mula sa panganib. Ngunit ngayon ay wala na silang natitira at nanatili lamang nakatayo, naghihintay sa pagtama ng bagyo. Sa mismong sandali ng kawalan ng pag-asa, biglang natanggap ni Locsin ang senyales ni Dio. Ang kumpirmasyon na buhay pa si Ayaba ay naghatid ng alon ng ginhawa sa bawat miyembro ng Cygnus. Hindi lang pinalakas ng coupling system ang kanilang lakas sa labanan. Sa mga emergency, maaari itong patuloy na magbuga ng synchronization waves upang matukoy ang lokasyon ng isang partner at malayo ang i-activate ang isang valley answer, na siyang paraan kung paano nila nahanap si Ayaba. Gayunpaman, dahil hindi nakabalik si Dio sa itinakdang oras, mahaharap pa rin siya sa aksyong pandisiplina. Nang magtanong si Dio tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, natakot si Ayaba na matuklasan ni Dio si Hina at mahuli siya, kaya dali-dali niyang pinutol ang koneksyon. Walang pag-aatubili, pinayagan niya itong gamitin ng Locsin upang magpadala ng senadorya sa puwersa ng Zegillian para iligtas siya. Hamupa ang bagyo, magkasamang tumayo sina Hina at Ayaba sa isla, habang tinititigan ng isang nakamamanghang pagsikat ng araw. Hindi maintindihan ni Hina kung bakit pinayagan ni Ayaba siyang makipag-ugnayan sa Zegillian. Ipinaliwanag ni Ayaba na ayaw niyang maging bihag siya ng alyansa. Ibinaba ni Hina ang kanyang mga mata at sinabing talagang isa siyang sundalong walang pag-asa. Palapit na si Dio, kaya kinailangan ni Hina na umalis ng palihim. Bago siya umalis, ibinigay ni Ayaba sa kanya ang hair clip na nahanap niya, bagaman mariing itinanggi ni Hina na siya ang taong hinahanap ni Ayaba. Gusto pa rin niyang itago niya ito. Lumipad si Dio sa kinatatayuan ni Ayaba. Galit na galit siya dahil pinutol ni Ayaba ang koneksyon ng mag-isa. Hindi siya naniwala sa dahilan ng mahinang kalidad ng signal, ngunit hindi ito ang lugar para mag-usap, kaya tatanungin niya si Ayaba pagbalik nila. Sama-samang ibinalik ni Dio at From sina Locsin at Ayaba sa base. Pinanood sila ni Hina na lumipad palayo, pagkatapos ay tumingin sa clip ng buhok na nasa kanyang kamay, na may tahimik na pagkaantig sa kanyang puso. Hindi nagtagal, dumating si Bison upang sunduin siya. Matapos madala pabalik sa Cygnus, natuklasang malubhang nasira si Locsin. Tumayo si Ayaba doon at tinitigan ito ng may kalungkutan. Wala na siyang anumang bakas na makapagbabalik sa kanya sa sarili niyang panahon. Pinanood din siya ni Dio ng tahimik. Nang makalabas na sila sa panganib, iniulat ni Dio ang lahat ng kanilang pinagdaanan kay Vice Admiral Richardson. Ngunit tila hindi gaanong pinansin ni Vice ang katotohanang muntik na silang mawala ng isang valley answer. At isang kasama, siya ay nag-aalala lamang kung paano naapektuhan ang takdang panahon ng paparating na plano. Bigla, si Dr. Alessandro Fermi ay kumonekta sa pinakamataas na lihim na channel ng komunikasyon ng alyansa at casual na inalis si Vice mula sa usapan. Maingat na tinanong ni Fermi ang tungkol sa kapakanan ng lahat ng sakay. Sa mismong sandaling yun, ang sasakyang pananaliksik na crane para sa sistema ng pagkabit, na nagdadala kay Dr. Fermi, ay dumating sa kanilang lokasyon. Sina Lynn at Elvira ang namamahala sa pagsalubong sa kanya. Hindi makapaghintay si Fermi at naglakbay pa mula sa Hawaii para lamang masaksihan si Dio at ang pag-ugnay ni Ayaba sa sarili niyang mga mata. Sa kabutihang palad, hindi nasira ang sabungan ng Locsin, kaya't maisasagawa pa rin ang pagkabit. Si Dr. Fermi ang siyang nagmungkahi ng teorya ng pag-ugnay at nakatapos ng pangunahing pananaliksik. Ngunit ang nagpatutuo sa kanyang teorya ay ang sabungan na binuo ni Elvira. Kilala na ni Fermi si Elvira mula pa noong bata siya. Nakita niya itong lumaki at naging isang napakatalinong mananaliksik, at nagdulot ito sa kanya ng malaking kagalakan. Upang maitago ang kanyang pagkapahiya, agad na inutusan ni Elvira sina Dio at Ayaba na simulan ang pag-ugnay.
Namangha si Fermi kung gaano na naging pino ang harmonic controller. Pagkabalik, hinarap ni Dio si Ayaba sa labas ng changing room at kinulit siya tungkol sa pagkikita nila ni Hina sa isla. Inamin ni Ayaba na nakita niya si Hina, ngunit iginiit na hindi na ito ang dating taong kilala niya. Tinukso ni Dio si Ayaba dahil sa pagiging mahina nito at patuloy na hindi pinaniwalaan ang kwento niya. Ngunit nang makita niyang sumusuko na ng tuluyan si Ayaba, sinuntok siya ni Dio upang magising sa ulirat. Pagkatapos ay nagsimula sila ng isang matinding pag-aaway hanggang sa dumating ang iba at inawat sila. Pareho silang ipinahinga sa magkatabing silid upang magpalamig. Dumating si Fermi upang kausapin si Ayaba at ipinaliwanag sa kanya ang sistema ng coupling. Si Dio ay nagtatampo pa rin, iginigiit na ang ginagawa ng doktor ay pag-aaksaya lang ng oras. Matiyag ang kinausap sila ni Fermi at nabanggit pa ang tungkol sa pagtalon sa oras. Sa sandaling yon, tila may naunawaan sila pareho. Umalis si Fermi nang nakangiti. Sa wakas ay nagbigay daan na ang pamunuan ng alyansa, at ang mga bagong Valley Answer ay nilalagyan ng coupling system. Bagaman hindi pa posible ang malawakang produksyon sa ngayon, nakagawa sila ng 2 karagdagang unit. Noon isiniwalat ni Alvara na may isa pang mananaliksik na dating nagtrabaho sa laboratorio ng doktor. Siya ay tunay na may talento at malaki ang naging ambag sa pagbuo ng sabungan ng Alvara, ngunit pinili niyang lumipat sa Zag-Ilya at naging direktor ng pangalawang instituto ng agham at teknolohiya ng Zag-Ilya. Ang pangalan niya ay Willem Hahn. Sa panig ng Zag-Ilya, si Hahn ang pumalit kay Margaret upang iharap ang bagong plano sa tanggapan ng administrasyon habang pinapaalalahanan din siya na ito na ang huli niyang pagkakataon. Mabilis na binigyan ni Alfred ng buod ang kanyang mga nasasakupan tungkol sa plano. Si Margaret ay biglang pumasok, at iginiit na siya mismo ang makilahok at mamuno sa labanang ito. Tiningnan ni Hina ang hair clip sa kanyang kamay, naaalala ang mga sandali nang ipinagsapalaran ni Ayaba ang kanyang buhay upang iligtas siya, at hindi na mamalayan ay ibinulong ang pangalan nito. Pumasok si Bison at ginulat siya, dahilan upang dali-daling itago ni Hina ang clip sa likod niya. Ang ekspresyon ni Bison ay napakaseryoso. Tinanong niya siya ng mariin kung paano niya nagawang magpadala ng signal mula sa islang yun. Dahil wala nang ibang pagpipilian, umamin si Hina na ipinadala niya ang signal gamit ang Valley Answer ng Alliance, ngunit itinanggi niya ang anumang pagtataksil at tumanggi siyang sabihin kay Bison ang kanilang pinagdaanan ni Ayaba. Lubos ang tiwala ni Bison sa kanya at pinayuhan siyang iulat ito kay Alfred ng personal. Kung si Margaret ang unang makaalam, malalagay si Hina sa malaking gulo. Pagkatapos nito, umalis si Bison upang gampanan ang kanyang tungkulin. Isang bagong labanan ang sumiklab. Walang bilang na mga missile na pangkrusero ng Zag-Ilyan ang inilunsad. Agad na ipinakalat ng Cygnus ang bago nitong Nectar Shield, binawasan ang pinsala sa pinakamababa, ngunit bago pa man makabangon ang shield, naglunsad ang kalaban ng ikalawang bugso. Inutusan ni Conrad ang eskwadron na pabagsakin ang pinakamaraming missile hanggat maaari. Nais ni Bison na harapin si Ayaba sa halip ni Hina sa labanang ito at inatake siya. Walang tigil. Ilang missile ang nakalusot, tumama sa crane. Iniutos ni Alvira kay Conrad na saluhin ang lahat ng missile na patungo sa crane, ngunit pinigilan siya ni Fermi. Sinabi niya rito na itinuro na niya rito ang lahat ng natutunan niya mula sa lolo nito, at ngayon na ang panahon upang tumayo ito sa sarili nitong mga paa. Ipinagkatiwala niya ang kinabukasan sa mga kamay ni Alvira. Patuloy na lumalaki ang bilang ng mga paparating na missile. Ang eskwadron ay magagawa lamang ang kanilang makakaya at magtiis hanggang sa maubusan ng bala ang kaaway. Ngunit ang sunod-sunod na alon ay walang pinapakitang senyales ng paghinto. Napagtanto na ni Django na nagpapalipas ng oras ang kaaway, naghihintay para sa pagkakabit. Sistema na umabot sa limitasyon nito. Kapag nailabas na ang sinkronisasyon, ang pagpigil sa agos ng mga missile ay magiging imposible, nagsimulang manghina si Ayaba. Ginawa ni Dio ang lahat upang buhayin ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Naalala ni Ayaba ang kanyang mga kasama at ang lahat ng sakay ng Cygnus at mabilis na sumabak muli sa laban. Patuloy na nagtatalo sina Dio at Ayaba kahit na tinataboy nila ang lakas ng sandata ng kalaban. Ang sistema ng pagkakabit ay 10 segundo na lamang bago mailabas. Nagpigil ng hininga ang eskwadron, humahanda para sa kung ano ang darating. Ngunit nang magtapos ang timer ng sinkronisasyon, nanatili ang pagkakakabit ni Dio at Ayaba.
Nagbuhos sila ng matinding pag-atake sa bagyo ng mga missile. Labis na kinabahan si Margaret at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ipagpatuloy ang paglulunsad. Naniniwala siyang nagkaroon ng bahagyang maling pagkalkula ngunit hindi na magtatagal ang pagtatalaban. Walang tigil na nagpaputok ng missile ang kalaban, ngunit bawat isa ay napabagsak nina Dio at Ayaba. Sa huli, nasira nila ang lahat ng missile ng kalaban at lubusan pang ang pininsala ang Valley Answer na minamaneho ni Margaret. Napadpad siya sa malayang pagkahulog na walang paraan para makatakas, sa sandali ng kanyang matinding takot, iniligtas siya ni Alfred at iniutos ang buong pag-atres pabalik sa base. Ang tagal ng pag-synchronize sa pagkakataong ito ay 429 na segundo, higit na lumalagpas sa theoretical na ideal. Sa screen, binigyan ni Fermi si Elvira ng isang pagbati, pagkatapos ay bumagsak sa tabi ng litrato na sabay nilang kinunan dati. Namatay si Fermi, na labis na ipinagluksa ng lahat. Hindi na napigilan ni Elvira ang sarili at sumandal sa balikat ni Conrad, humihikbi. Sa panig ng Zag-Ilian, matapos ang pagkatalong ito, nagpasya silang palitan ang posisyon ni Margaret. Kahit si Dr. Han ay hayagang nanuya sa kanya. Sumulong si Alfred at iminungkahi na ituloy nila ang planong kanyang iminungkahi kanina, at ito ay naaprubahan. Ang unit na hiniling ni Alfred bilang dagdag puwersa ay pinamunuan ng ama mismo ni Hina. Ang libing ng doktor ay idinaos ng may dangal at taos-puso, ngunit ang paglitaw ni Sadamichi ay nagpagising ng lumang alaala kay Dio. Matagumpay na nakarating ang Cygnus sa base sa Hawaii. Pinahintulutan sina Dio, Ayaba, at Mayuka na lumabas. Sinamantala nina Elvira at Anisa ang pagkakataon upang abutan si Mayuka ng listahan ng pamimili ng mga bagay na kailangan nilang ipabili sa kanya. Habang naghihintay kay Mayuka, gustong malaman pa ni Ayaba ang tungkol sa relasyon ni Dio kay kanyang ama, ngunit tumanggi si Dio. Lumalabas si Mayuka ng mahiyain sa casual na pananamit, dahil bihirang-bihira siyang magdamit ng ganoon. Tuwang-tuwa siya ng purihin. Silang tatlo ay nagtungo sa alaamona ng magkasama. Sa ibang dako, ipinaalam ni Rear kay Jengo na malapit na silang magsagawa ng mga pagsubok sa pagiging epektibo ng coupling system sa group combat sa pamamagitan ng computer simulations. Gayunpaman, hindi pa maaaring pinalang plano dahil hindi pa nagagawa ng mga nakatataas na commander ang kanilang huling desisyon. Hiniling ni Rear kay Lin na maghanda ng isang kahangahangang demonstrasyon, dahil sa panggigipit mula sa pampulitika. Koanihan at ang Departamento ng Pananalapi ay lumalaki. Si Anisa ay nagtatampo dahil hindi pinayagang lumabas ng lapitan siya ni From upang makipag-usap, agad na gamaan ang kanyang kalooban. Habang namimili, iminungkahi ni Ayaba ang ideya na kausapin si Sadamichi alang-alang kay Dio, ngunit tumanggi pa rin si Dio. Nang makita na labis na nag-aalala si Fiona tungkol sa relasyon ng mag-ama habang ayaw magsalita si Dio, nawala ng pasensya si Ayaba. Kaya nagpasya si Dio na bumaba ng kotse at lumakad ng mag-isa, binaliwala ang pagpigil ni na Ayaba at Mayuka. Hindi na inintindi ni Ayaba si Dio at umalis na. Naglalakad mag-isa, binabagabag si Dio ng mga salita ng kanyang ama at kapatid, isang buhol sa kalooban niya na hindi niya makalas. Habang naglalakad siya, hindi niya inaasahang nakasalubong si Paul, ang mayordomo ng pamilya. Sa sasakyan, nang makita niyang lubhang nalulumbay si Mayuka, ikinwento ni Ayaba sa kanya ang tungkol sa sarili niyang pamilya. Ang ama ni Ayaba ay isang bumbero na laging nagsasabi sa kanya na ang pagprotekta sa kanyang pamilya ay responsibilidad ng isang lalaki. Kaya nang yumao ang kanyang ama, nagpasya si Ayaba na simula noon, poprotektahan niya ang kanyang pamilya. Ngunit nang sumali siya sa basketball team sa high school, lubos niyang nakalimutan iyon. Pangako. Nang marealize niya, na wala na ang lahat at wala na siyang magawa. Kaya naman nasumpungan niyang katawa-tawa na si Dio at ang kanyang ama ay nabuhay sa isang panahon, gayong nag-away sila hanggang sa puntong iniiwasan ang isa't isa. Sa daan, nagkataon silang nakasalubong si Fiona at huminto upang bumati. Pagbalik sa Cygnus, ang pamunuan ay hindi nagpabeya. Umupo sila ng magkasama upang pag-usapan ang nagdaang labanan. Pinaghihinalaan ni Elvira na sangkot si Han at naniniwalang maaaring isa siya sa mga strategic advisor ng kalaban. Nang mabanggit ang kanyang pangalan, kapwa lubhang nabagabag sina Jengo at Elvira. Sa mismong sandaling yun, iniisip din ni Han si Elvira, dahil ang pinakakailangan niya ngayon ay ang cockpit na dinisenyo nito.
Sa usapin pa lang ng frame, ang mga Valley Answer ng Zegilia ay nalampasan na ang mga sa Alliance. Sakay ng Vajra, masayang nakikipag-usap si Victor kay Elfried. Kaka-rating lang ng unit ni Victor at plano ng pasukin ng palihim ang base sa Hawaii at nakawin ang bagong mga Valley Answer ng Alliance. Lubos silang kumpiyansa sa planong ito dahil ang mga lihim na operasyon ang kanilang espesyalidad. Inutusan ni Victor si Hina na lumahok sa misyong ito dahil nagamit na niya dati ang interface ng kontrol ng mga bagong Valley Answer. Dahil magkapares ang pagpapatakbo ng mga bagong Valley Answer, nagboluntaryo din si Bison na sumama at inaprubahan ni Victor. Sa ngayon, nasando na din ni Ayaba si Fiona. Malungkot si Fiona dahil sinubukan na niyang kausapin ang kanyang ama para kausapin si Dio, pero hindi siya nito pinakinggan. Nagpasya si Ayaba na bumalik at kausapin siya ng personal, pero nag-alala si Fiona na hindi makikinig ang kanyang ama sa isang estranghero, at hindi pa nga siya sigurado kung kaya niyang kumbinsihin ito na pumayag na makipagkita kay Ayaba. Nang makita ang pag-aatubili ni Fiona, ayaw nang ipilit ni Ayaba ang usapin. Iminungkahi ni Mayuka na dalhin nila si Fiona sa pamimili para pasayahin siya. Akala ni Fiona ay nagde-date sina Mayuka at Ayaba at naramdaman niyang nakakailang sumama. Nang itanggi lang ito ni Ayaba, masaya siyang pumayag na sumama sa kanila. Ginabayan ng mayordomo si Dio para makilala ang kanyang ama. Nang makita siya, tumalikod si Dio para umalis pero naalala ang mga salita ni Ayaba. Bumalik siya at hinarap ang kanyang ama. Matagal na nagkatitigan ng dalawa sa katahimikan. Lumipat ang tagpo sa alaala ng pagkabata ni Hina. Tahimik na nakaupo si Hina sa kanyang silya, nakikinig habang isinasalaysay ni Bison ang kanyang kwento sa lahat. Ilang bote at baso ang dinala. Itinaas nila ang kanilang mga baso para sa tagumpay ng plano at sa kaunlaran ng Zag-Ilya. Matapos maubos ng lahat ang laman ng kanilang mga tasa, nag-aalinlangan si Hina na uminom ng kaunti, ngunit nalaman niyang grape juice lang pala ito na ikinatawa ng lahat. Sa kainan, tahimik pa rin kumakain si Dio at ang kanyang ama. Gusto sanang magsalita ni Dio ngunit nagpigil siya sa bawat pagkakataon. Si Sadamichi ang unang nagsalita, binasag ang katahimikan ng paligid. Nagpasalamat siya kay Dio sa pagtanggol sa kanila sa Chidus. Nakayuko si Dio, sinasabing tungkulin lamang niya yon. Nagtanong si Dio kung bakit dumalo si Sadamichi sa libing ni Dr. Fermi. Malumanay na ipinaliwanag ni Sadamichi na sila ng doktor ay matalik na magkaibigan. Nagbigay din ang kanyang kumpanya ng malaking suporta para sa pananaliksik ng doktor. Dahil dito, marami nang nalalaman si Sadamichi tungkol kay Ayaba. Batay sa impormasyong yon, hindi niya magawang pagkatiwalaan si Ayaba. Nag-alala siya na ang isang sibilyan tulad ni Ayaba ay maaaring mapatay anumang oras, at kapag nangyari yon, magiging walang silbi si Dio. Sinalungat nito ang orihinal na dahilan ni Dio sa pagpasok sa serbisyo, ang protektahan ng kanyang pamilya at lahat ng tao. Sa paligid niya, pinayuhan niya si Dio na umalis sa militar at humanap ng ibang paraan upang pagsilbihan ang kanyang bansa. Pagkatapos makinig sandali, sa wakas ay nagsalita si Dio ng kanyang saloobin. Matapos marinig ang pagtatasa ni Dio kay Ayaba, mas lalong naramdaman ni Sadamichi na ang dalawa ay magkasalungat. Bago umalis, sinabi ni Dio kay Sadamichi na natutuwa siyang nakapag-usap sila ngayon at nagpapasalamat siyang nag-alala ang kanyang ama para sa kanya. Nagulat si Sadamichi na marinig ang gayong mga salita mula kay Dio, na pagtanto na unti-unting nagbabago ang kanyang anak. Tumano siya sa bintana at sinabi kay Dio na umuwi minsan-minsan. Sa panig ni Ayaba, natapos na nina Mayuka at Fiona ang kanilang masayang pamimili. Lubos na bumuti ang kalooban ni Fiona, bagaman bahagya siyang nag-alinlangan ng oras na para bumalik. Nangako pa si Ayaba na hindi niya hahayaang pag-alitan siya ng ama nito. Matapos itong pag-isipan, pumayag siyang bumalik. Pagdating nila sa restaurant, palabas lang si Dio. Labis na natuwa si Fiona nang malaman niyang nagkasalo sa pagkain si Dio at ang kanilang ama. Nang hapong yon, matagal na nag-usap ang magkapatid. Saglit na tinitigan ni Mayuka si Ayaba, pagkatapos ay nilakasan ang loob na tanungin kung gusto niyang bumalik sa kanyang sariling panahon. Si Ayaba ay nakapagpaumanhin lamang dahil wala rin siyang sagot sa tanong na yon. Kinabukasan, sinimulan ni Dio at Ayaba ang kanilang mga pagsasanay. Madali nilang nakamit ang mga layunin ng sesyon. Nang tumakbo si Mayuka para batiin sila, agad silang nag-away muli,
at wala na siyang nagawa kundi ang bumantong hininga sa pagkayamot. Ang mga Vajra ay lumapit sa base ng Hawaii. Upang maiwasan ang pagtuklas, ginamit nila ang maliliit na bangka upang lumapag sa baybayin. Nagtago sila sa dilim, handang isagawa ang plano na kanilang inilatag. Nabigyan sina Ayaba, Dio, at From ng pagkakataong makita ang Sky Knight at Firebrand sa kanilang sariling mga mata, ang pinakaunang mga prototype ng Valley Answer na binuo ng Alliance, orihinal na nakaimbak dito para sa layunin ng pananaliksik. Hindi na sila kakailanganin kapag natapos na ang mga bagong Valley Answer. Nang gabing yun, hindi inaasahang nakatanggap ang base ng senyal ng kagipitan mula sa Transport Aircraft BLG 507. Nasunog ang mga makina nito, kaya pinahintulutan ito para sa isang emergency landing sa base. Nagmadali ang lahat sa base upang tumulong ng walang bahagyang hinala. Sa ilalim ng pagkukunwari na ito, matagumpay na nakapasok ng palihim ang mga operatiba ng Zagilian gamit ang mga Disipros ng maitim na balat. Sunod-sunod na sumabog ang mga bomba na itinanim nila ng maaga. Nagpakita rin ang kanilang mga Valley Answer, nagpaputok sa buong base. Nabalot sa kaguluhan ng buong tanawin. Muling naligaw si Hina sa mga alaala ng pagkabata, bumalik lamang sa ulirat nang tawagin ni Victor ang kanyang pangalan. Madaling pinawalang bisa ng mga operatiba ng Zagilian ang sistema ng alarma. Kinumpirma ng Alliance na 8 Valley Answer ang naghasik ng kaguluhan sa buong base, at 2 sa kanila ay nakalipad na. Iniutos ni Django kina Elvira at Mayuka na bumalik sa mothership. Sina Ayaba at Dio ay pupunta sa Maintenance Facility 7 upang bawiin sina Locsan at Brad Ian, kasama si From bilang suporta. Binuksan ni Dio ang isang locker at iniabot kay Ayaba ang isang sandata, pinapaalalahanan siyang mag-ingat. Mabilis na narating ng mga operative ng Zagilian ang lugar kung saan inaayos sina Locsan at Brad Ian. Mabilis na pumasok sina Bison at isa pang operative sa mga cockpit, sinubukang paandarin ang mga ito. Sa labas, nagsimula ng lumaban ang Alliance. Nanatiling walang pakialam si Victor. Alam niyang kapag nabasag ni Bison ang security system, sila ay hahatakin palabas. Sumulyap si Hina kay Locsan at hindi sinasadyang naisip si Ayaba. Sa sandaling yun, nagkamalay ang isang sundalo at bumunot ng baril, pinaputukan si Hina. Nang makita ito, humarang si Victor sa harap niya at sumalo ng bala. Dahil sa kanilang kalamangan sa sariling lugar, mabilis na natukoy ng mga tropa ng Alliance ang mga nanghihimasok at walang tigil na nagpapaputok. Salamat sa suporta mula sa kanilang mga operatiba, nagawa ni Hina at Victor na makatakas, ngunit agad na isinara ng mga sundalo ng Alliance ang mga pinto, kaya naiwan sa loob sila Bison at ang iba pang operatiba. Sinamahan ng mga operatiba ng Zagilian sina Hina at Victor sa isang silid upang magtago, at pagkatapos ay umalis upang muling magtipon. Kasama ang ibang mga grupo at sinigurado ang isang ruta ng pagtakas. Nang sinubukan ni Hina pigilan ang pagdurugo ni Victor, hinawakan niya ang kamay nito at sinabi ang katotohanan. Hindi tunay na anak ni Victor si Hina. Sa labas, isang nawasak na Valley Answer ang bumagsak at hinaranggan ng daanan ng grupo ni Ayaba. Bagamat walang nasaktan, si Ayaba ay nahiwalay at kinailangan niyang humanap ng ibang paraan para makarating sa itinalagang lokasyon. Tumingin si Victor sa mga mata ni Hina at sinimulang ikwento ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Noon, si Victor ay itinalaga sa puok labanan ng Zagreb, at sa gitna ng mga guho, natagpuan niya si Hina. Wala siyang maalala, hindi makapagsalita, at gulanit ang kanyang damit. Ang tanging naalala niya ay ang pangalang Hina. Kinupkop ni Victor si Hina bilang biktima ng digmaan, at sila ay naging pamilya. Ang mga humahabol ng alyansa ay lumalapit na. Hinikayat ni Victor si Hina na umalis bago pa siya matagpuan. Gusto niya itong isama, ngunit alam ni Victor na dahil sa kanyang mga sugat, hindi siya makakarating kaya pinili niyang maging isang bayaning ama hanggang sa huli. Umiyak si Hina at yamakap kay Victor. Bagaman desperado siyang manatili, pinilit siyang umalis ng matinding sitwasyon. Sinundan ng mga sundalo ang bakas ng dugo patungo sa pinagtataguan ni Victor. Pagkapasok nila, hinugot ni Victor ang pinang granada, nakasama niyang namatay ang mga sundalong iyon. Sumandal si Hina sa dingding sa dalamhati, habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling mga salita ni Victor. Bigla niyang naalala ang kwentong ikinwento ni Ayaba sa kanya sa kuweba, at pagkatapos, tila itinadhana,
siya'y lumitaw sa mismong harapan niya. Napahagulgol si Hina. Hindi niya alam kung sino siya o kung saan siya nanggaling. Sa labas, nagpapatuloy ang marahas na palitan ng putok ng magkabilang panig. Nakabalik na ang karagdagang puwersa ni Zajillian, ngunit patay na si Victor at si Hina ay hindi na matagpuan. Si Bison, na nag-aalala sa kanya, ay sumugod papasok sa pinto ng repair room at nagmamadaling umalis upang hanapin si Hina. Umupo si Ayaba sa tabi ni Hina at nakinig sa kanyang kwento. Habang si Hina ay gulong-gulo ang isip, hinimok siya ni Ayaba na sumama sa kanyang panig. Naniniwala siya na kung ang mga tao sa Cygnus ay kayang tanggapin ng isang bata mula sa nakaraan tulad niya, tatanggapin din nila si Hina kung ipapaliwanag niya ang lahat. Walang pakialam si Ayaba kung anong Hina siya. Hanggat siya ay si Hina, tatanggapin niya ang lahat tungkol sa kanya. Habang si Hina ay nag-aalangan pa, dumating si Bison at may hawak na baril na nakaharap kay Ayaba. Kusa, ipinwesto ni Hina ang sarili sa harap ni Ayaba upang protektahan ito. Natanto ni Bison na si Ayaba ang piloto ng Luxon at nahinuhan niyang ipinagkanulo sila ni Hina. Balot ng galit, hindi binigyan ni Bison si Hina ng pagkakataong magpaliwanag. Mariin niyang tinanong kung paano kayang ipagkanulo ng isang sundalo ng Zajillian ang kanyang mga kasamahan at ang kanyang sariling ama. Ang daliri ni Bison ay nakapatong sa gatilyo, ngunit nanginginig ang kanyang kamay, hindi makaputok. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ang braso ni Hina, iginiya siya sa kanyang tabi at itinutok ang kanyang baril kay Ayaba. Sa mismong sandaling yon, dumating sina Dio at From nang nasa oras. Agad hinayla ni Bison si Hina palayo. Gustong habulin ni Ayaba ang mga ito ngunit hinayla siya pabalik ni From. Sinabi ni Bison kay Hina na ipagpatuloy ang misyon kasama siya, at walang kibo siyang tumango bilang pagsang-ayon. Nagsimulang lumunsad ang mga Alliance Valley Answer. Nais nilang habulin ang dalawang Valley Answer na nakatakas, ngunit pagkatapos ay nakadetekta sila ng sunod-sunod na mga paparating na missile. Agad na iniutos ni Django na ipalunsad ang Nectar Shield sa pinakamalawak na sakop upang protektahan ang base. Ginawa ng Valley Answer Squadron ang lahat upang harangin ang mga missile, ngunit may ilan pa ring nakalusot. Nakita ni Conrad sina Luxon at Brad Ian na lumipad at ipinalagay niyang dumating sina Dio at Ayaba upang tumulong. Sa kabutihang palad, nakapag-ulat si Dio sa tamang oras na ninakaw ng kalaban ang mga Valley Answer. Ipinag-utos ni Django sa eskwadron na pabagsakin ang mga ninakaw na Valley Answer upang hindi mapunta sa kamay ng kalaban, ngunit matigas na tumanggi si Ayaba dahil nandoon pa si Hina sa loob. Anuman ang sabihin ng sinuman, hinding-hindi papayag si Ayaba na saktan si Hina. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tanging sina Dio at Ayaba lang ang makakagamit ng Sky Knight at Firebrand upang sumali sa laban. Lubhang mapanganib para kay Elvira ang kanilang mga kilos at inutusan niya silang bumalik agad sa base. Ngunit binaliwala siya ni Ayaba at pinutol ang koneksyon. Inilipat ni Mayuka ang prioridad ng remote control ng dalawang Valley Answer na yun kay Elvira upang mapigilan niya si Dio at Ayaba sa pagsisynchronize. Ngunit sa panahong yun, matagumpay nang nakakonekta ang Sky Knight at Firebrand. Isang matinding sakit ng ulo ang tumama kina Dio at Ayaba. Hirap si Bison na paandarin ng hindi pamilyar na sabungan nang makahabol si Dio at Ayaba. Kumonekta si Ayaba kay Luxon at nakiusap kay Hina na huminto. Ang pagkakita sa kanya ay lalo lamang nagpagalit kay Bison, at ibinangga niya ang Luxon ng diretso sa Valley Answer ni Ayaba, na may layuning lubos na pinsalain siya. Sumugod din si Dio upang protektahan ang kanyang kasama. Isang matinding alon ng sakit ang dumaloy sa kanilang dalawang isipan. Parang sumilip sina Dio at Ayaba sa nakaraan ng isa't isa. Isang malakas na shockwave ang lumitaw, na nagpalipad sa kanilang dalawa sa labis na sakit. Hindi rin nakaligtas si Bison. Tumawag si Elfrid upang ipahayag na tapos na ang misyon at inutusan sina Bison at Hina na umurong sa itinakdang lugar ng pagtatagpo. Nais humabol ng Valley Answer Squadron ng Alliance, ngunit nagbagsak ang kalaban ng mga bomba upang harangan ang kanilang daan, kaya matagumpay na nakatakas ang kalaban. Sina Dio at Ayaba ay naiwan na naghahabol ng hininga, hindi maunawaan ang kakaganap pa lamang. Kinabukasan, sina Dio at Ayaba ay ipinadala para sa komprehensibong pagsusuring medikal. Galit na galit si Elvira dahil paulit-ulit na niya silang binalaan tungkol sa panganib ng paggamit ng mga lumang Valley Answer, ngunit wala sa kanilang nakinig.
Walang ipinakitang abnormalidad ang mga pagsusuri sa kanilang brain waves. Mas lalo pang lumihis ang waveform ni Dio, ngunit ang kanilang compatibility ay tumaas ng 15%. Sa labanan ng nakaraang gabi, inayos ni Elvira ang ilang settings upang harangan ang proseso ng pag-synchronize, ngunit nagpatuloy sila at nakakonekta pa rin. Ang ugnayang ito ay lumampas sa lahat ng hula ni Elvira. Sa panig ng Zush Ilian, isang taimtim na seremonya ng paggunita ang idinaraos para sa mga nasawi sa labanan ng nakaraang gabi. Matapos ang seremonya, mapilit na iginiit ni Bison na malaman ang relasyon ni Hina at Ayaba. Bagamat sinabi niya kay Bison na walang namamagitan sa kanila, ayaw maniwala ni Bison, kaya wala siyang nagawa. Isinaysay ni Hina kay Bison ang pinagdaanan niya. Ngunit binaliwala ni Bison ang lahat ng ito bilang isang katawa-tawang kwento na gawa-gawa lang ni Ayaba upang dayin siya. Inilabas ni Hina ang aspil sa buhok bilang patunay, ngunit pinalo ito ni Bison. Binalaan ni Bison na kung irereport niya ito, kahit si Elfried ay hindi siya patatawarin. Naniniwala siya na siya lang ang makakaprotekta sa kanya ngayon. Bigla niya itong hinalikan sa labi, ngunit itinulak siya nito palayo, at lumingon siya at umalis. Matagal na nakatayo si Hina sa katahimikan, pagkatapos ay lumapit at pinulot ang hair clip na ibinigay ni Ayaba sa kanya. Matapos makuha sina Luxon at Brad Ian, agad nagsimula ang panig ng Zush Ilian sa paggawa ng mga eksperimento sa mga bagong Valley Answer, ngunit hindi matatag ang mga pagbasa, na nagdulot kay Bison ng matinding sakit sa loob ng cockpit. Mababa rin ang pagiging tugma ni Bison. Sa kaibahan, ikinagulat ni Han ang mga resulta ni Hina, dahil wala siyang ipinakitang masamang epekto at nagkaroon ng kapansin-pansing mataas na kompatibilidad. Ipinahayag ni Bison na siya ang magdadala ng magandang kinabukasan para kay Zush Ilian at sa kanya. Hinikayat niya itong maging piloto ng bagong develop na Coupling Valley Answer ng Zush Ilian upang ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit naisip niya si Ayaba at humingi ng panahon kay Han upang mag-isip. Kumuha si Han ng isang bote ng gamot mula sa kanyang drawer ng desk. Sinabi niya rito na ang kanyang brain waves ay naantala pagkatapos ng mga pagsusuri, at ang iniksyon na ito ay makakatulong na maibalik ang mga ito. Hindi naghinala si Hina at inihandog ang kanyang braso para sa iniksyon. Sinabi ni Dio sa lahat na nakita niya ang mga alaala ni Ayaba bago lamang niya ilabas ang coupling. Kasama si Sky Knight, ayon sa pananaliksik ni Elvira, ang mga Coupling Valley Answer ng unang henerasyon ay lumikha ng mas matibay na ugnayang mental sa pagitan ng mga piloto. Higit pa ito sa pagbabahagi ng mga kaisipan, sumasaklaw sa mga alaala at pinakamalalim na damdamin. Dahil napakalakas ng ugnayang mental sa unang henerasyon, ang bisa ng coupling ay humigit din sa mga kasalukuyang makina. Ngunit habang lalong lumalakas ang ugnayang mental, lalo ring lumabo ang hangganan sa pagitan ng sarili at ng iba. Ang patuloy na pag-synchronize sa ganoong estado ay lalong magpapahirap na mapanatili ang malay na kontrol, na naglalagay ng matinding pasanin sa isip. Sa pinakamasamang kaso, maaari itong nakamamatay. Sa pagkakataong ito, dahil napakataas ng antas ng pagtutugma ni Dio at Ayaba, huminto ito sa pagbabahagi ng mga alaala. Salamat sa karanasang ito ng pagbabahagi ng alaala, sa wakas ay napatunayan ni Ayaba na totoo ang lahat ng sinabi niya. Batay sa nakita ni Dio, sigurado na siya ngayon na hawak ni Hina ang sikreto sa paglalakbay sa oras. Nang hapong yun, inilipat si Hina sa ikalimang platen sa ilalim ng koanihan ng pamamahala. Sinabi ni Han kay Ulfried na nagboluntaryo siya upang maging isang coupling pilot para ipaghiganti ang kanyang ama. Inutusan ni Han si Ulfried na huwag nang makialam pa sa kanyang trabaho. Pumunta ang nag-aalalang si Bison para hanapin at pigilan si Hina. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata nito, may naramdaman siyang labis na mali. Lumitaw si Dr. Han sa likuran niya at ipinaliwanag, karaniwan, ang mga coupling pilot ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pagsasanay upang makapag-synchronize sa sistema at sa kanilang partner. Sa kasamaang palad, si Hina ay halos perpektong tugma para sa sistema, bagamat kasalukuyan siyang walang partner. Agad na nagboluntaryo si Bison. Sa kasamaang palad, ang kanyang waveform ay hindi tugma sa sistema at kay Hina, ngunit hindi pinansin ni Bison ang panganib sa kanyang sarili at iginiit na tulungan siya. Kaya pumasok si Bison sa sabungan para sa pagsasanay, nagtitiis ng matinding sakit upang makatayo sa tabi ni Hina. Ang lahat ay umuusad eksakto sa kinakalkula ni Han.
Sa panig ng Alliance, nagtipon ang Cygnus at ang Pacific Fleet upang maglunsad ng pag-atake sa isang basing militar ng Zosh Ilya. Ang pagnanakaw ng Loxan at Bradion ang nagtulak sa kanila na pabilisin ang kanilang mga plano bago pa makapagsanay ang Zosh Ilya ng sarili nilang mga pilutong pangkaplang. Hanggang ngayon, nag-aatubiling kinilala lamang ng pamunuan ng Alliance ang mga kakayahan ng Valley Answer sa Coupling, ngunit sa sandaling nakuha ito ng kalaban, namayani ang takot. Ang mga bagong Valley Answer ay dinadala sa lugar ng paghahanda. Hindi nagpigil si Django at ipinaalam sa lahat ang buong plano. Lihim na nagtatayo si Zosh Ilya ng isang napakalaking kanya na binansagan ng Alliance na Gorgon, at ito ay natuklasan. Nang umagang yun, nagsimula ng mag-ipon ng enerhiya ang Gorgon, na nagpapatunay na ito ay gumagana na. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa buong pamunuan. Ang lakas ng paninira ng Gorgon ay tinatayang nasa 50 tonelada ng pampasabog, higit pa sa sapat upang ganap na wasakin ang isang lungsod. Ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay salakayin ang base ng Zosh Ilya sa Alaska at sirain ang Gorgon. Ayaba ay determinado na protektahan ang Cygnus, ngunit inamin niya na kung makakaharap niya si Hina, hindi pa rin niya ito malalabanan, kahit alam niya kung gaano ito kapanganib. Alam ni Dio na walang silbi ang pangungumbinsi kay Ayaba, kaya hinayaan niya itong gawin ang gusto niya. Nagtataka rin si Dio kung bakit binanggit ni Hina ang pangalan niya sa mga alaala ni Ayaba. Dinalhan ni Margaret si Teniente General Kagan ng isang plano ng labanan na ibinigay sa kanya ni Ulfrid. Kung magtagumpay ang planong ito, si Margaret, bilang tagapagtaguyod nito, ay maaaring maibalik ang kanyang posisyon sa loob ng koanihan ng pamamahala. Hanggang ngayon, nakakapanlaban si Bison sa tabi ni Hina, na lubos na nagpasaya sa kanya, ngunit may walang bahid ng pagkagulat sa mga mata ni Hina. Nagsalita lamang siya tungkol sa paghihiganti at kaluwalhatian para sa Zosh Ilya. Mahigpit siyang niyakap ni Bison at idineklara na magkasama nilang tatalunin si Ayaba. Hindi tumutol si Hina. Kumilos ang alyansa na may 3 handa sa labanan na Valley Answer. Kailangang maghintay nina Dio at Ayaba sa pagdating ng mga bagong Valley Answer bago sumali sa labanan. Nakita ng Cygnus na mabilis na tumataas ang enerhiya ni Gorgon. Gumagalaw ito at umaasinta sa kanila. Nagsimulang magpanik ang mga tripulante ng Cygnus. Naabot na ngayon ni Gorgon ang buong karga. Agad itong inutusan ni Kagan na paputukin. Ang Gorgon ay winasak ang buong kabundukan sa harap nito, ipinadala ang bugso nito ng direkta sa puwersa ng alyansa. Ang Cygnus ay bahagyang nakaiwas, ngunit mahigit kalahati na ng bilang ng alyansa ang nawala. Patuloy na ipapadala ang Valley Answer Squadron ng Zosh Ilya upang tapusin ang mga nakaligtas. Mabilis na isinaayos ng alyansa ang kanilang hanay at sumulong alinsunod sa plano. Ngayon lang nagulat si Bison kay Alfred na nailipat siya sa unit ng koanihan ng administratibo. Sa tulong nina Loxan at Brad Ian, napabagsak ng puwersa ng Zosh Ilya ang maraming pandigmaang sasakyang dagat ng alyansa. Ang iskwadron ng mga Valley Answer ng alyansa ay hindi pa rin nakakatanggap ng utos na lumunsad. Ang dalawang bagong Valley Answer ay hindi rin makita sa gitna ng kaguluhan. Lahat ay nag-aalab sa pagkainip. Nabasag ni Zosh Ilya ang linya ng depensa ng alyansa, na nagdulot ng matinding kagalakan kay Kagan habang nagpasya siyang muling paputukin ang Gorgon. Sa sandaling yun, naglabas ng utos ang command ship ng alyansa para sa lahat ng reserbang unit na sirain ang Gorgon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan ni Jingo na ipadala sina Dio at Ayaba sa labanan habang pinapalipad ang Sky Knight at Firebrand. Pinaalalahanan sila ni Elvira na sa ilalim ng anumang sitwasyon ay hindi sila dapat mag-synchronize gamit ang dalawang Valley Answer na yun. Tinutulan din ni Alfred ang muling pagpapaputok ng Gorgon, dahil humuhugot ito ng enerhiya ng direkta mula sa Nectarebium. Ang dami ng Nectarebium na kailangan para sa isang putok ay katumbas ng buong taunang produksyon ng pagmimina ng Zosh Ilya. Walang saysayang pagpapaputok sa labanan habang nagdurusa ng hindi na mababalik na pagkalugi. Kaya, iniutos ni Alfred sa kanyang Valley Answer Squadron na umatake ng mabilis sa gitna ng kaguluhan bago pa makaputok ang Gorgon. Ang Cygnus ay nahila rin sa labanan ng taliban ng Zosh Ilya. Ang Valley Answer Squadron ay mabilis na lumunsad upang lusutan ang pagkubkob. Ang bilang ng alyansa ay patuloy na lumalaki, na nagbibigay presyon sa mga squadron ng Zosh Ilya. Nagpasya si Bison na mag-synchronize kay Hina upang tuluyang talunin ang natitirang puwersa ng alyansa.
Ngunit nang malapit na sanang tanggapin ni Hina ang pag-ugnay, biglang nakaramdam siya ng matinding sakit at nagpakita ang malabong larawan sa kanyang isipan. Wala nang ibang pagpipilian si Han kundi simulan ang pag-ugnay mula sa malayo. Dahil sa pilitang pagsasabay ito, labis na paghihirap ang naramdaman ni Hina. Ngunit sa huli, natapos din ang proseso ng pag-ugnay. Muling naging walang emosyon si Hina. Sumugod si Hina at Bison, di nadaig ang mga puwersa ng alyansa. Nagulat si Elvira na nakahanap si Josh Ilya ng mga piloto para sa pag-ugnay sa napakaikling panahon. Tuwang-tuwa si Bison na gamitin ang bagong kapangyarihang ito kasama si Hina. Sinamantala ng natitirang Valley Answer ang pagkakataong ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Hindi naging katapat ng mga karaniwang Valley Answer ng alyansa ang mga magkabit na Valley Answer. Paulit-ulit na tinamaan ang Cygnus. Parehong nasira ang mga makina sa gilid, na nagpababa ng pagganap ng 40%. Nang tila pinakamapanganib ang sitwasyon, dumating sina Dio at Ayaba sakay ng mga bagong Valley Answer. Nang makita ni Ayaba ang dalawang Valley Answer sa harapan niya, natanto niya na ito ang mismong nakita niya noon. Ang isa ay naglayong tapusin ang kanyang buhay, at ang isa naman ay ginamit ni Hina upang iligtas siya. Sumugod si Bison sa kanila ng galit na galit. Ang opisyal na labanan sa pagitan ng mga magkatuwang na Valley Answer ay nagsimula na. Ang antas ng pagtutugma nina Dio at Ayaba ay umabot sa 70%. Nawala ng kalamangan ang Josh Ilya. Agad na nag-utos ang alyansa ng isang malawakang pag-atake. Nakatuklas sina Mayuka at Elvira ng isang kakaibang bagay sa pagtutugma ng kalaban. Tila may isang bagay mula sa labas na pinipilit ang pagtutugma. Maaari nilang samantalahin ang kahinaang ito upang makakuha ng kalamangan. Nagmungkahi si Elvira ng isang matapang na ideya na may medyo mataas na antas ng panganib. Ngunit hindi nag-atubiling ituloy ni Ayaba, dahil sigurado siya na ang taong nasa loob ng Valley Answer na iyon ay si Hina. Bigla nilang pinakawalan ang kanilang pagkakakabit, nahuli ang kalaban na hindi handa. Mabilis na lumipad si Ayaba patungo kay Hina at kumonekta sa Valley Answer na minamaneho niya. Tinanggal niya ang kanyang helmet upang malinaw niyang makita ang kanyang mukha at paulit-ulit na tinawag ang kanyang pangalan. Mga piraso ng alaala ang muling lumitaw sa kanyang isipan. Para bang gumising siya mula sa isang malalim na pagkakahibang, isang alon ng sakit ang bumalat sa kanya. Biglang naputol ang pag-synchronize ni Hina at Bison. Nawala ng malay si Hina sa kanyang cockpit. Agad siyang kinuha ni Dio at Ayaba at tumakas. Galit na hinabol sila ni Bison. 4 na minuto na lang bago magpaputok ang Gorgon, kaya kailangan itong sirain ni Dio at Ayaba ng mabilis. Pinipilit pa ring pigilan ni Margaret si Kagan dahil nasa larangan pa rin ng digmaan ang sarili nilang mga tropa, ngunit wala siyang pakialam. Binuhat ni Ayaba at Dio si Hina at lumipad ng buong bilis patungo sa Gorgon. Ngayon, nagkamalay na muli si Hina. Wala siyang naaalala na naging kaplang pilot siya at ang natatandaan lang niya ay ang pagtanggi sa panukala ni Dr. Han bago magdilim ang lahat. Lubusan nang nawala sa katinoan si Bison at walang tigil silang inatake, humihiling na ipagpatuloy ni Hina. Pag-uugnay sa kanya, ito ay nagdulot kay Hina ng matinding sakit. Nagmakaawa siya kay Bison na huminto, ngunit hindi siya pinakinggan nito. Upang maiwasan na mapilitang makipag-ugnay muli si Hina, iminungkahi ni Ayaba na siya na lang ang makipagsabay sa kanya sa halip. Ang kanilang bilis ng pagsabay ay umakyat ng walang humpay. Sa pagkakataong ito, pinili ni Hina na ilagay ang lahat ng kanyang tiwala kay Ayaba at tinanggap ang pag-uugnay. Ang pagkakita rito ay nagtulak kay Bison sa lubos na kabaliwan. Si Kagan, walang kamalay-malay sa nangyayari, ay nagpatuloy na nag-utos kay Gorgon na magpaputok. Sa kabutihang palad, pinagsama ni Hina at Ayaba ang kanilang kapangyarihan upang bumuo ng isang malakas na kalasag na huminto. Mapangwasak na putok ni Gorgon. Ang enerhiya ni Gorgon ay naging isang napakalaking globo na sumira sa lahat ng nasa paligid nito. Ang globo ay biglang nagbagong anyo sa isang puwang sa kalawakan na nagsimulang humigop ng lahat ng nasa paligid nito. Natanggap ni Bison ang utos na umatras, ngunit nagkaroon ng depekto ang mga makina ng kanyang Valley Answer, at sa kabila ng kanyang pagsisikap na bumilis, hindi siya naiwasan at nahila sa puwang. Kinilala ni Ayaba ito bilang mismong nagdala sa kanya rito, isang time vortex. Lamusong si Bison sa vortex ngunit hindi tumigil sa pagmumura kay Ayaba.
Matamang tinitigan ni Hina ang buhawi at naalala ang lahat ng dating sinabi ni Ayaba sa kanya. Sa sandaling yun, naunawaan niya ang lahat at nagpa siya na lumipad patungo sa buhawi ng siya lang. Nais ni Ayaba na sumugod at hilahin siya pabalik, ngunit pinigilan siya ni Dio. Nilamon ng buhawi sina Bison at Hina, at naglaho ito makalipas ang ilang sandali. Nang magising si Hina, natagpuan niya ang sarili sa isang dalampasigan. Bumaba siya mula sa sabungan, iniipit niya ang hair clip na ibinigay ni Ayaba sa kanyang buhok, at naniwala na matatagpuan niya ito. Mag-isa, pabalik-balik si Hina sa iisang yugto ng panahon upang masiguro na siya makakapagligtas kay Ayaba. Paulit-ulit na niya itong ginawa, ngunit ni minsan ay hindi siya napigilan ni Ayaba. Nagulantang si Ayaba at nakita si Hina na lumilipad patungo sa vortex, ngunit naiiba ang pagkakataong ito. Hindi siya pinigilan ni Dio, bagkus ay lumipad kasama niya para iligtas si Hina. Si Bison ay patuloy pa ring nahihirapan na makalabas sa vortex. Habang nagpapaalam si Hina, naabot siya ni Ayaba sa tamang oras at kumapit, sa wakas ay nabasag ang walang katapusang pag-uulit. Alam niya na kung hindi babalik si Hina, ang kanyang nakaraang sarili ay maaaring mapatay ni Bison. Kaya bago makatakas sa time vortex, sinira ni Ayaba ang Valley Answer na minamaneho ni Bison. Ipinadala siya pabalik sa nakaraan na ganap na walang armas. Nang wala ang kanilang mga kaplang Valley Answer, tuluyang bumagsak ang Zosh Ilya. Ang base sa Alaska ay nasira ng Alliance. Si Alfred at ang natitirang puwersa ng Zosh Ilya ay napilitang tumakas upang iligtas ang kanilang mga buhay. Ipinagdiwang ng lahat sa panig ng Alliance ang matagumpay na pagpapaalis sa kalaban. Ligtas ding nakabalik sina Ayaba at Dio. Bagaman nawala ang kanyang pagkakataong makabalik sa sariling panahon, nanatiling positibo si Ayaba, naniniwalang may darating pang ibang pagkakataon, dahil walang sino man ang makakahula sa hinaharap. Muling nagsimulang magbangayan sina Dio at Ayaba. Tulad ng dati, niradyuhan ni Ayaba ang Cygnus upang ipaalam na lumalapag na siya kasama ang isang individual na nasa kanilang kustodiya mula sa digmaan, at agad silang pinayagang sumakay.